Nagsimula ang lahat sa isang maliit na bagay na halos walang sinuman sa bahay ang papansinin kung hindi lamang sanay si Lourdes na mapansin ang mga bagay na hindi dapat maging mahalaga, ang pangalawang tasa sa kaniyang mesa. Tuwing alas 5 ng hapon, matapos niyang diligan ang 2 paso ng gumamela sa harap ng munting bahay sa San Mateo, at punasan ang bakal na rehas na parang may hinihintay na bisita, kahit wala naman, iisa lang lagi ang inilalabas niyang tasa mula sa kabinet, ang puting may kupas na asul na guhit sa gilid, regalo noon ng bunsong kapatid niyang nagtrabaho sa Batangas, at umuwi ng may dalang 6 na piraso na ngayoy 2 na lamang ang buo. Ngunit ng gabing iyon, hindi niya alam kung bakit 2 tasa ang nailabas niya. Hindi rin niya agad ibinalik ang isa. Inilapag niya lang sa mesa, tumingin saglit, saka inabala ang sarili sa pag-init ng tubig para sa salabat. Sa labas ay dumaraan ang mga tricycle na pahinto-hinto. May batang sumisigaw sa kabilang kanto dahil hinahabol sa araling hindi tinapos. May radyo sa bahay ni Aling Cora na laging mas malakas kapag balitang barangay ang usapan. Ganito ang mga hapon sa kanilang lugar, hindi tahimik pero kilala mo ang bawat tunog, at dahil kilala mo, lalo mong naririnig kapag may kulang. 10 taon ng byuda si Lourdes. Noong una, may mga taong nagsabing malakas siya dahil hindi siya iyakin sa lamay, dahil hindi siya himutok ng himutok sa simbahan, dahil agad siyang natutong matulog ng hindi iniinda ng malakas ang kalahating kama na malamig na. Hindi nila alam na hindi lakas ang tawag doon kung hindi ugali. Hindi siya sanay maging tanawin ng awa ng iba. Hindi rin siya sanay magsalita ng diretsyo tungkol sa kung ano ang nawala. Mas madali para sa kaniya ang magpunas ng mesa, magtupi ng damit, mag-ayos ng pinggan ayon sa laki, kaysa amining may mga gabing inuupo siya ng katahimikan sa gilid ng kama hanggang mag-umaga halos hindi gumagalaw. Sa unang mga taon pagkamatay ni Rogelio, ang asawa niya, puno ang bahay. Dumarating ang mga anak, apo, hipag, bayaw, may dalang prutas, pandesal, sabaw, payo, habilin, at kung ano-ano pang anyo ng pag-aalaga. Pagsapit ng mga sumunod na taon, naging mas bihira ang pagdalaw, hindi dahil naubos ang pagmamahal kundi dahil gumalaw na ulit ang buhay ng lahat sa kani-kaniyang bilis. May trabaho si Nestor sa Quezon City at bihira nang umuwi maliban kung may kailangang pirmahan o ayusin sa titulo ng lupa sa probinsya. Si Marivic na may nasa Antipolo, abala sa mga anak, sa asawa, sa maliit na online na tindahan ng kung ano-anong imported snacks na laging may inaasikasong delivery rider. Si Lourdes ay hindi napabayaan, ganito ang gustong isipin ng mga anak niya. At sa isang banda totoo naman, may groceries buwan-buwan, may gamot na nakaayos sa kahon, may perang iniiwan sa sobre sa itaas ng ref, may tawag tuwing linggo ng umaga na laging nagsisimula sa kumain ka na ba, ma, at nagtatapos sa o sige, mag-ingat ka dyan. Ang hindi lang naisama sa mga sobre, listahan, at tawag ay ang mahabang pagitan mula hapon hanggang gabi, lalo na kapag umuulan, at walang masampay, kapag natapos na ang teleserye at hindi mo naman talagang sinusubaybayan. Kapag may gusto kang ikwento na hindi sapat ang bigat para itawag pero sapat para hindi makatulog agad. Iyong pangalawang tasa, noong una, ay para sana kay Marivic na nagsabing dadaan raw kinabukasan. Pero nang marinig ni Lourdes ang mahinang katok sa gate at ang boses na nagsabing, "Magandang hapon po, may tinapay pa ba?" Sa kanya naalala na hindi pala para sa anak ang tasa. Napatingin siya sa maliit na paper bag ng pan de coco at monay sa kamay ng lalaki sa labas. Saka sa suot nitong kupas na polo na malinis naman ang pagkakalaba, sa payong na nakasabit sa pulsuhan. Sa paraan ng pagkakatayo nitong hindi basta nakikipagsiksikan sa harap ng bahay ng iba, kundi parang handang umatras agad kung hindi siya kailangan. Si Benjamin ang pangalan nito, ngunit halos lahat sa kapilya at sa Senior Citizens Hall ay Ben o Mang Ben lang ang tawag. Ilang buwan pa lamang mula nang magsimula itong dumalo sa hapon ng rosaryo sa kanilang purok. Nabalitaan ni Lourdes mula sa iba na byudo rin ito, na may 2 anak na nasa Laguna, na dating nagmamaneho ng delivery van para sa isang hardware sa Cubao, at natahimik daw pero maaasahan kapag may burol, prosesyon, o clean-up drive sa barangay. Lahat ng impormasyong ito ay tipong hindi mo naman hiningi, ngunit ibinibigay ng komunidad sa paraang parang bahagi iyon ng pagiging magkapitbahay. Hindi tsismis, kung pambungad pa lamang, tsismis lang kapag may hinatol ka ng ugali. May natira pa, sabi ni Lourdes. Sandali, kumuha siya ng ilang piraso mula sa plastic container at inilagay sa lumang supot. Nang iabot niya iyon sa siwang ng gate, ngumiti si Ben ng bahagya. Iyong ngiting hindi nagtutulak sa iyo para ngumiti rin pero naghahain ng pahintulot kung gusto mo. Bayaran ko po, bukas na lang.
Baka makalimutan ko, hindi naman tindahan ito, mas nakakahiya naman kung ganun. Napatingin si Lourdes sa pangalawang tasa sa loob ng bahay, kita mula sa kinatatayuan niya dahil bukas ang pintuan. Hindi niya alam kung bakit niya nasabi, mainit pa ang salabat. Wala namang intensyong mag-anyaya ang tono niya, ngunit nang marinig niya ang sariling boses, alam niyang hindi na niya iyon mababawi nang hindi nagmumukhang nagkamali. Nag-angat ng tingin si Ben na para bang tinitiyak kung para nga ba sa kanya iyon. Ako, wala namang ibang tao riyan. Saglit itong nag-atubili, baka nakakaabala po. Kung aabala ka, nasa loob ka na dapat agad, sagot niya. Medyo mas matalim kaysa nais niya, at marahil dahil doon ay natawa si Ben ng mahina. Pumasok ito, maingat na nagtanggal ng tsinelas sa gilid, at umupo sa upuang kahoy na kadalasan ay tinatambakan ni Lourdes ng tupiin. Sa loob ng maraming taon, walang lalaking hindi anak, apo, o tubero ang naupo roon sa oras na ganoon. Hindi naman sumikip ang bahay, ang totoo, parang nagkaroon lang ng hugis ang katahimikan. Pinagmasdan ni Lourdes ang paraan ng paghawak ni Ben sa tasa may pag-iingat, hindi yung basta isinusubo dahil mainit at gusto lang maubos. Masarap, sabi nito matapos tikman. May luya talaga. Sa labat nga. May iba kasing tawag diyan na salabat pero asukal lang na may kulay. Depende siguro kung sino ang gumawa. Depende rin kung para kanino. Hindi sumagot si Lourdes, bahagyang naitaas niya ang kilay na parang sinasabing huwag masyadong maging pamilyar, ngunit hindi naman nakadugtong doon ang tunay na inis. Sa halip ay may kung anong pag-alog sa loob niya. Hindi kilig masyado ng mababaw at bata ang salitang iyon para sa naramdaman niya kundi isang mahinang paggalaw ng pansin na para bang may ilaw na binuksan sa dating parte ng bahay na matagal nang hindi ginagamit. Nag-usap sila tungkol sa ordinaryong bagay, ang presyo ng sibuyas, ang bagong schedule ng senior citizens claim sa covered court, ang batang apo ni Aling Cora na mahusay daw kumanta, pero sintunado kapag may mikropono. Wala ni isa sa kanila ang nagtanong ng personal ng tuwiran. Ngunit sa pagitan ng mga paksa, may mga patlang na hindi mabigat. Iyon marahil ang unang ipinagtaka ni Lourdes. Sanay siya sa mga patlang na kailangang takpan ng ubo, ng pag-aalok ng pagkain, ng pagpuna sa panahon. Dito, may katahimikan na hindi humihingi ng paliwanag. Nang matapos ang salabat at tumayo si Ben, sinabi lamang nitong, "Salamat po." Wala iyon. Sa tinapay o sa salabat, ikaw ang may utang, ikaw ang bahala kung alin. Tumingin si Ben sa kaniya ng mas diretso sa pagkakataong iyon. Hindi matagal, sapat lang para makaramdam si Lourdes ng bahagyang init sa batok na ikinainis niya sa sarili. "Babayaran ko po," sabi nito. Hindi sa pera. Pagkasabi niya noon, siya mismo ang unang napatingin sa lababo. Pwede niya iyong bawiin ng biro, ngunit hindi niya ginawa. Sa halip ay pumasok si Ben sa labas na may ibang uri ng pag-iingat, na para bang may dinalang basong salamin sa dibdib. Pagsara ng gate, saka lang napansin ni Lourdes na ang pangalawang tasa ay hindi na mukhang pagkakamali. Kinabukasan, dumating nga si Marivic, may dalang ensaymada at sermon na nakabalot sa lambing. "Ma, ba't naman ang dami mong nilabhan mag-isa?" Sabi ko hintayin mo ko. "Hindi ko naman alam kung kailan ka darating." 2:00 na. May traffic, tapos dumaan pa ko sa botika. Tuloy-tuloy ang kilos ni Marivic sa loob ng bahay. Parang bawat bagay ay dapat agad mailagay sa tamang lugar, kahit maayos naman na ang lahat. Binuksan nito ang ref, sinilip ang ulam, inilipat ang mga lalagyan, nagtanong kung nainom na ang maintenance, saka walang ano-ano'y napatingin sa mesa. "May bisita ka?" Nandoon pa kasi ang pangalawang tasa, bagong hugas ngunit hindi na ibalik ni Lourdes sa cabinet. "Wala." Bakit dalawa? Naghugas ako." "Ma, 2 tasa ba ginagamit mo sa paghuhugas?" Hindi agad sumagot si Lourdes. Minsan. Ang pinakakaraniwang tanong ng anak ay may kasamang hindi maganda, hindi dahil masama ang intensyon, kundi dahil anak sila at sanay silang basahin ang mukha ng ina sa paraan na hindi nabubura ng edad. Dumaan si Ben kahapon, sabi niya sa huli, pinipiling payak ang boses. "Yung nasa Rosario, si Mang Ben." "Oh, bakit?" Napatingin si Lourdes, bumili ng tinapay. "At pinapasok mo." Ang tono ni Marivic ay hindi pa naman galit. Mas malapit ito sa gulat na gustong tiyakin kung tama ang narinig. "May masama ba roon?" "Wala naman, nagtanong lang." Ngunit pagkatapos noon ay nag-iba na ang kilos ng anak niya. Halos hindi halata kung hindi sanay si Lourdes sa mga maliliit na paglihis. Mas naging maingat si Marivic sa mga tanong. Kumusta na siya? Saan nakatira? May trabaho pa ba? Ilang taon na? Hindi ba may mga anak siya? Mga tanong na pwedeng ipasa bilang interes sa kapitbahay,
ngunit masyadong magkakasunod para hindi mapansin ang ilalim. Hindi ko alam lahat, sabi ni Lourdes, hindi naman kami nag-imbestigahan. Umupo si Marivic at pinitik ang mumunting mumu sa mesa. Wala naman, ma. Alam mo lang, ang mga tao rito, ano ang mga tao rito, madaling magsalita. Nagsasalita naman sila kahit walang dahilan. Mas lalo na pag may dahilan. Napangiti si Lourdes, pero walang saya. Kilala niya ang ganitong usapan. Hindi pa ito tuwirang pagbabawal. Mas masakit nga lang kung minsan, dahil ipinapasa ang bigat sa hiya kaysa sa utos. Kapag hiya ang ginamit, ikaw pa ang mag-iingat para hindi magmukhang mapusok, katawa-tawa, o wala sa hulog. Noon pang bata si Marivic ay marunong na itong magbihis ng pag-aalala para hindi magmukhang panghihimasok. Hindi kasalanan ng anak niya iyon. Marahil bahagi na iyon ng paraan ng mga babaeng matagal nang natutong maghawak ng pamilya nang hindi nagmumukhang mahigpit. Wala namang nangyari, sabi ni Lourdes, at pagkarinig sa sarili ay may kaunting pagkapahiya siyang naramdaman. Bakit ba parang kailangan niyang depensahan ang isang bagay na hindi pa nga umiiral? Hindi naman sa ganun. Sa ano? Alam mo na, baka iba ang isipin. Ng sino? Ng mga tao. Ng kuya. Ng mga bata. Ang mga bata. Iyon ang tawag nila sa mga apo, kahit dalawa roon ay may trabaho na. Minsan naiisip ni Lourdes na habang tumatanda ang mga magulang, lalong bumabata ang tingin ng mga anak sa kanilang sariling mga anak, at lalong tumatanda ang tingin sa kanila. Para bang may edad kung saan humihinto ang karapatan mo sa mga desisyong may kinalaman sa damdamin, at nagsisimulang mapailalim sa para sa ikabubuti mo. Hindi na nila sasabihing bawal. Sasabihin lang nilang nakakahiya, nakakapag-usap, hindi na bagay. Mahirap ipaliwanag, baka lokohin ka lang, baka pera ang habol, baka samantalahin ang kabaitan mo. Lahat ng ito ay may bahid ng katotohanan sa mundong kilala nila, at marahil doon lalong nagiging mabigat dahil hindi mo madaling matawag na malupit. Ben is a decent man, sabi niya, sinadya ang paggamit ng Ingles dahil mas matigas pakinggan. Kahit paano ko naman nakikilala ang tao. Isang salabat lang, ma. At minsan doon nagsisimula ang pagkakakilala. Natahimik si Marivic. Hindi na ito nakipagtalo, ngunit sa paraan ng pag-iwas nito sa mata niya, habang nagtitiklop ng dala nitong mga tuwalya, naramdaman ni Lourdes na may naumpisahan na hindi na niya kontrolado. Kinagabihan, tumawag si Nestor. Hindi naman idiniretso ng anak ang paksa. Nagsimula sa tanong tungkol sa gamot, sa bill ng kuryente, sa kapitbahay na nagbebenta raw ng lote sa likod. Pagkatapos, tila kaswal lamang, ma, may dumadalaw daw, hindi tinanong ni Lourdes kung sino ang nagsabi. Hindi na kailangan. Kapag may tinapay, dumadalaw ang bumibili. Alam mo naman ang ibig kong sabihin. Mas alam ko ang ibig mong marinig. Napabuntong hininga si Nestor sa kabilang linya. Ma, hindi kita pinagbabawalan. Kapag ganito ang simula, alam na ni Lourdes ang kasunod. Pero mag-ingat ka lang, sa edad mo, maraming mapagsamantala. Sa edad ko, naman. Ano bang ibig sabihin yan, Nestor, na dahil matanda ako, wala na kong bait? Hindi ganun. Ang sinasabi ko lang, baka mamaya may ibang motibo. Lahat ba ng tao, motibo agad? Hindi naman lahat. Pero kailangan mong isipin, matagal na akong nag-iisip kahit hindi mo ako sabihan. Pagkatapos noon ay naging mas maikli ang usapan, at nang matapos ang tawag, matagal na nakaupo si Lourdes sa gilid ng kama na hindi binubuksan ang electric fan, kahit naiinitan siya. Hindi siya galit na galit. Ang totoo, mas nakasasakit ang mas mahihinang pakiramdam. Ang hiya na parang hindi sa ginawa niya kundi sa posibilidad pa lang na may isipin siyang iba. Ang pagdududa sa sarili na dumating nang hindi niya inimbitahan. Ang tahimik na tanong kung mukha ba talaga siyang katawa-tawang babae sa edad na 67 kapag may nakasalo sa salabat. Hindi niya gusto ang salitang matanda para sa sarili niya. Hindi dahil hindi iyon totoo, kundi dahil masyado iyong malaki at minsang ginagamit na pambura. Kapag sinabi nilang matanda ka na, para bang dapat burado na ang ilang gutom, ilang pagtataka, ilang uri ng lungkot, ilang uri ng pagnanais na hindi naman kailangang mauwi sa kahalayan para maging totoo. Ilang araw na hindi dumaan si Ben. Wala namang pangakong darating ito ulit, ngunit napansin ni Lourdes ang pagkawala nito sa paraan ng pagdaan niya sa hapon. Hindi na siya naglalabas ng pangalawang tasa, ngunit may bahagi ng kamay niyang kusa pa ring humahawak sa hawakan ng kabinet na pinagtataguan noon. Sa rosaryo, 2 beses niya itong hindi nakita. Sa ikatlong beses, nandoon ito, nakaupo sa dulong bangko, at hindi siya nilingon ng unang pasok niya. May kung anong malamig na umabot sa dibdib ni Lourdes, na ikinagalit niya agad dahil napakaliit na bagay para pahirapan siya ng ganoon.
Natapos ang dasal, nagkumpulan ang mga babae sa labas para pag-usapan ang schedule ng prosesyon sa susunod na linggo, at nang sumisingit na sa gate ang mga tao, sakalang lumapit si Ben. Pasensya na po, sabi nito. Sa ano? Hindi ako dumaan, baka, hindi nararapat. Kahit payapa ang pagkakasabi, naramdaman ni Lourdes ang tusok ng salitang iyon. Hindi nararapat. Iyan ang mas maayos na anyo ng hindi bagay. Iyan ang sinasabi ng mga taong ayaw magmukhang umaasa. Sino ang nagsabi? Tanong niya, wala naman pong diretsyong nagsabi. Ibig sabihin may nagsalita, hindi sumagot agad si Ben. Sa katahimikan nito, alam na niya. Maaaring sa kanto, maaaring sa tindahan. Maaaring sa Senior Citizens Hall kung saan hindi kailangang pangalanan ang tao para maintindihan ng lahat kung sino ang tinutukoy. Ayokong madagdagan ang iisipin nyo, sabi ni Ben, marami na kayong iniintindi. Halos gusto ni Lourdes sabihin na huwag siyang pangunahan sa iniisip niya, ngunit napigil siya ng isang bagay na mas mahirap tanggihan, may paggalang sa paglayo ni Ben, pero may kirot din. Para bang pinagkaitan siya ng karapatang sabihing kaya niyang magpasya para sa sarili niyang pangalan. Hindi ako kasing hina ng akala ninyo, sabi niya, hindi ko po kayo inakalang mahina. Mas masahol minsan ang maingat na awa. Nag-angat ng tingin si Ben, tila nabigla ng bahagya. Hindi iyon awa. Ano, kung gaano. Nakatitig ang lalaki sa kalsadang unti-unti nang nilalamon ng dilim. Sa malayo ay may nagtitinda ng banana Q, humahalo sa hangin ang amoy ng asukal na sunog at mantika. Pag-iingat, sabi nito sa huli. Para kanino? Hindi agad ito sumagot, hindi ko pa alam, mahinang sabi nito. Iyon marahil ang pinakatapat na bagay na narinig ni Lourdes sa loob ng ilang buwan, at iyon din ang dahilan kung bakit wala siyang naisagot. Sa buong buhay niya, bihira ang mga taong umaming hindi pa nila alam ang sarili nilang dahilan. Kadalasan, ang mga tao ay mabilis magbigay ng pangalan sa damdamin para mas madaling makontrol, awa, concern, respeto, pakikisama. Ngunit ang hindi alam ay mas mahirap at mas mapanganib dahil wala pa itong bakod. Umuwi siyang may bigat sa dibdib na hindi lubos na masakit. Mas malapit iyon sa bigat ng tubig sa timba na kaya mo namang buhatin pero ramdam ng mga daliri mo ang pilit. Kinabukasan ng umaga, dumating si Nestor nang hindi nag-abiso, lalong lumiit ang sala sa laki ng kanyang presensya at sa bilis ng kanyang pagkilos. Sinilip niya ang mga kandado, ang kisame, ang mga resibo sa ibabaw ng ref, na para bang may hinahanap na kapabayaan. Pagkatapos kumain ng almusal na halos hindi nalasahan ni Lourdes dahil sa tensyon, umupo si Nestor sa tapat niya at nagkabit ng boses na para bang may business proposal. Ma, naisip namin ni Vic, baka pwede ka nang sumama sa amin sa QC, malaki naman yung spare room, hindi ako package na ililipat. Hindi ganon. Pero ganon ang tunog. Concern lang kami. Concern dahil mag-isa ako o concern dahil may dumaan na byudo. Napahimas si Nestor sa noo. Ma, bakit kailangan mong gawing ganyan? Ang point lang, mas mabuti siguro kung may kasama ka. At kung pipili ako ng kasama, kayo rin ang pipili. Sumikip ang panga ni Nestor. Mahal siya ng anak niya, alam niya iyon. Ngunit may paraan ang ilang pagmamahal na nagmumukhang pagmamay-ari kapag nasaling ang inaakalang ayos. Hindi ko sinasabing pipili kami, sabi nito. Sinasabi ko lang, kilalanin mo muna ng mabuti. Hindi biro yan. Lalo na kung pag-aari, pera. Mga papeles, nandyan na naman tayo. Kasi totoo naman, ano ang totoo, na kapag may lumapit sa babaeng byuda, pera agad ang habol. Hindi ko naman nilalahat, pero iyon agad ang una mong naisip, hindi umimik si Nestor. Sa loob ng ilang segundo, tanging kaluskos ng dahon sa bubong at mahinang tunog ng TV ng kapitbahay ang maririnig. Biglang naisip ni Lourdes si Rogelio, kung paano ito, kapag may tensyon sa mesa, hindi pala sigaw, pero marunong sumalo ng bigat sa simpleng biro o pagpihit ng usapan. Hindi perpekto ang asawa niya noon. May mga taon ding naging tahimik ito sa paraang hindi niya maabot. May mga hapon na mas pinili nitong tumambay sa labas kaysa pumasok agad at makinig sa mga alalahanin sa bahay. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga bahid ng tao ay hindi nawawala sa alaala, natatabunan lang sila minsan ng paraan ng pagkawala. Hindi dahil may bago ay nagiging maliit ang luma. Iyon ang gusto niyang sabihin sa mga anak niya, ngunit hindi niya mahanap ang wastong pangungusap, na ang pag-alala ay hindi parang upuang iisa lang ang pwedeng umupo. Na ang katapatan sa namatay ay hindi sinusukat sa habang ng pag-iisa. Na may mga gabi pa rin kinakausap niya si Rogelio sa isip, hindi para humingi ng pahintulot kundi dahil bahagi na iyon ng paraan ng pag-iral niya. At na marahil, kung talagang may natira sa kasal nila na mabuti,
Hindi iyon dapat maging bakod laban sa anumang anyo ng ginhawang darating ng huli. Anak, sabi niya sa huli, mas mahina, hindi ko pa sinasabing may kung ano, pero meron ng iniisip. Nasaktan siya roon, nang higit sa inaasahan niya, marahil dahil tama sa paraang ayaw niyang aminin. Hindi naman ibig sabihin ng pag-iisip ay mayroon na. Ngunit ang isang babae sa edad niya ay tinuturuan ng mundo na pati pag-iisip ay dapat may kahihiyan. At kung meron, tanong niya, hindi agad sumagot si Nestor. Nang magsalita ito, pagod ang boses. Mahihirapan kami, ma. Hindi niya inasahan ang pagiging tapat na iyon. Hindi mapapahiya, hindi magsasalita ang tao, hindi baka lokohin ka, kundi mahihirapan kami. Sa ano? Sa pagpapaliwanag, sa mga bata, sa mga kamag-anak, kay Tito Romy, kay Tita Fe, alam mo naman sila, baka isipin nila na minadali mo, o, ewan. Tapos kung magkaproblema, sa amin din babagsak. Naroon na lahat sa isang upuan, pag-aalala, pagod, takot sa kamag-anak, takot sa responsibilidad, takot sa pag-uusap na walang katapusan sa mga handaan at burol at reunion. Hindi ito busilak, pero hindi rin ganap na masama. Ang masakit lang, sa gitna ng lahat ng kami, walang puwang ang ikaw. Kayo ang mahihirapan, ulit ni Lourdes, na parang tinitimbang ang lasa ng mga salita. Oo, sabi ni Nestor, at marahil dahil ubos na ang pasensya o pag-ikot, hindi na nito inayos ang sagot. At ikaw, hindi ba? Mahabang katahimikan ang sumunod. Sa katahimikang iyon, naunawaan ni Lourdes na may mga sandaling hindi talaga laban ng tama, at mali ang nangyayari sa pamilya, laban ito ng magkakaibang hiya. Hiya ng anak sa sasabihin ng iba, hiya ng inang kailangang ipaliwanag na hindi pa siya patay sa loob, dahil lang nauna nang mamatay ang asawa. Hindi na nila itinuloy ang usapan. Umalis si Nestor makalipas ang 1 oras, may dalang 2 supot ng mangga mula sa kapitbahay at ang bigat na hindi naibsan. Pagkaalis nito, naupo si Lourdes sa harap ng bahay at matagal na pinagmasdan ang kalsada. Lumapit si Aling Cora maya-maya, may dalang malagkit na binalot sa dahon ng saging. Tikman mo, bagong luto. Umupo ito nang walang paalam, gaya ng matagal ng ugali ng mga kapitbahay na nakasaksi na sa iba't ibang yugto ng buhay mo. Narinig ko, dumaan si Nestor. Oo. Napag-usapan kayo? Hindi na nagkaila si Lourdes. Marami silang iniisip. Ang mga anak, akala laging sila ang marunong. Minsan naman totoo. Minsan, napatawa si Lourdes ng bahagya. Tumingin si Aling Cora sa kalsada na para bang doon ipinapaskil ng mga tao ang mga sikreto nila sa ere. Si Ben, sabi nito, kaswal ang tono pero hindi inosente. Matino yon, sinong nagsabi? Mata ko. Tsaka tainga ko, hindi dahil tahimik, mabait na, pero may mga taong marunong mahiya sa hindi kanila. At paano kung takot lang mahuli? Pwede rin. Natawa muli si Lourdes, ngayon ay mas totoo. Salamat sa tulong. Hindi ako tumutulong. Nakikibalita lang ako ng may dangal. Iyon ang gusto niya kay Aling Cora. Tsismosa ito sa paraang may konsensiya. Marunong kumilatis kung alin ang usapang para lang magpainit ng kape at alin ang makakasira ng tao. Bago umalis, bahagyang hinawakan nito ang braso ni Lourdes. Hindi mo kailangang magmadali sa kahit ano, sabi nito. Pero huwag ka ring papayag na iba ang magtakda kung hanggang saan ka na lang pwedeng makaramdam. Pagkaalis ng kapitbahay, matagal na nakaupo si Lourdes. Hindi siya umiyak, hindi ring gumaan agad. Ngunit may umusad ng bahagya sa loob niya, hindi tapang, marahil, kundi kaunting pagtigil sa paghingi ng pahintulot mula sa mga boses na hindi naman nakatira sa dibdib niya. Pagdating ng Huwebes, may pagtitipon sa covered court para sa senior citizens, libreng check-up daw at maikling programa, bagaman alam ng lahat na mas mahaba lagi ang pila kaysa programa. Ayaw na sanang pumunta ni Lourdes, pero sinabi ng barangay health worker na kailangan daw ma-update ang listahan. Nandoon na si Ben nang dumating siya, may hawak na folder ng mga Xerox na papel at tumutulong sa pagbasa ng mga pangalan ng matandang hindi makarinig ng maayos. Hindi ito agad lumapit. Marahil iyon ang napansin ni Lourdes, ang pagsunod nito sa distansyang ipinataw ng bulong-bulungan. Sa isang banda, nakagiginhawa iyon. Sa isa pa, nakapagpapalitaw ng kakaibang pagkadismaya. Nang magkaproblema ang upuan niya dahil may isang paa na tabingi, si Ben ang tahimik na nag-abot ng ibang monoblok nang hindi siya tinatanong kung kaya pa niya. Salamat, sabi niya. Wala iyon. Pareho silang nakatingin sa unahan. Sa emseng pilit pinapasaya ang mga lolong hindi naman makarinig ng punchline. Hindi na po ako dadaan, sabi ni Ben pagkaraan ng ilang sandali, halos kasabay ng palakpak ng mga tao sa maling timing.
Kumirot ang ilalim ng sikmura ni Lourdes, at ikinainis niya agad sa sarili ang pagiging handa ng katawan niyang masaktan. Iyon ba ang desisyon mo o utos ng iba? Desisyon ko. Ang bilis. Mabagal na nga siguro. Hindi kita hinihingan ng paliwanag. Nagbibigay lang ako. Ayoko. Nilingon siya ni Ben, bahagyang nagulat. Hindi naman mataas ang boses ni Lourdes, ngunit sa wakas ay may linaw ang pagtutol niya. Ayokong gawing parang may kasalanan agad ang isang bagay na hindi pa nga natin alam kung ano. Sabi niya, mabagal. Pinipili ang mga salita na para bang may binubuksang garapon nang hindi dapat mabasag ang laman. Kung ayaw mong dumaan, huwag, pero huwag mo sabihin na para sa ikabubuti ko nang hindi mo muna ako tinatanong kung ano ang tingin kong mabuti. Matagal bago sumagot si Ben. Sa entablado, may matandang kumakanta ng lumang kundiman na wala sa tono ngunit may kakaibang tibay. Tama po kayo, sabi nito. Hindi ko kayo tinanong. Hindi, kasi akala ko alam ko na. At ano ang alam mo? Na ayokong kayo ang pagtawanan. Huminga ng malalim si Lourdes, bakit mo inakala na ang pinakamabigat sa akin ay ang tawa ng iba? Natahimik ito. Doon niya nakita sa mukha ng lalaki ang isang uri ng pagod na pamilyar. Pagod ng mga taong matagal nang nag-adjust ng sarili para hindi makadagdag sa gulo ng iba. Pasensya na, sabi ni Ben. Hindi ko na rin siguro napansin kailan ako nasanay na umurong agad. Sa simpleng pangungusap na iyon, may bumukas sa isip ni Lourdes na hindi niya agad mabigyan ng pangalan. Hindi awa, hindi rin pagkakampi, mas malapit iyon sa pagkilala. Para bang sa unang pagkakataon, may nakita siya sa kaniya na hindi papel na byudo, hindi posibleng manliligaw, hindi tsismis ng kapitbahay, kundi tao ring may ugaling na buo sa mahabang panahon ng hindi panggugulo. Ako rin, mahina niyang sabi, halos para sa sarili. Nang matapos ang programa at nag-uwian ang mga tao, hindi sila sabay lumabas ng covered court. Ngunit sa may gate, hinabol siya ni Ben. May pupuntahan po ba kayo? Palengke. May bibilhin. Gulay. At baka galunggong kung hindi mahal. Saglit itong tumango, sasabay po ako hanggang kanto. Hindi iyon alok na ihatid siya. Hindi iyon pag-aangkin ng puwang. Isang kanto lamang, na parang sinusukat muna ang haba ng maaaring lakarin ng hindi binibigyang kahulugan ng iba. Naglakad sila sa ilalim ng maputlang hapon, iniilagan ang putik sa gilid at ang mga batang naglalaro ng text. Walang nagsasalita ng ilang sandali, ngunit hindi iyon nakakailang. Noong namatay ang asawa ko, biglang sabi ni Ben, nakatingin pa rin sa daan, akala ng mga anak ko ang pinakamagandang maibibigay nila sa akin ay huwag akong gambalain. Pinabayaan nila akong mamili ng gusto kong oras ng pagkain, gusto kong panoorin, gusto kong gawin. Hindi nila alam na ang katahimikan, kapag sobra, para ring utos. Hindi siya lumingon, hindi rin humingi ng kapalit na kwento. Noong una, ipinagmamalaki ko pa sa sarili ko na kaya ko. Marunong naman ako magluto, maglaba, mamalengke, hindi ako naging pasanin. Pero may isang gabi na nagsaing ako ng para sa dalawa, napahigpit ng kaunti ang hawak ni Lourdes sa bayong. Hindi siya sigurado kung dahil iyon sa pagkilala o sa hiya sa sarili niyang pangalawang tasa, na itapon ko rin, sabi ni Ben, yung sobra. Hindi niya alam kung bakit siya ngumiti. Marahil dahil sa wakas ay may nagsabi ng maliit na kahihiyang hindi na kailangang pagtakpan. Ako naman, sabi niya, hindi ko itinapon, iniwan ko lang sa mesa. Tumawa si Ben ng mahina, at ang tawang iyon ay walang landi, walang banat, walang pangaakit. May pahinga lang. Sa kanto, huminto sila. Kita na mula roon ang daan papasok sa palengke, at ang eskinita pabalik sa bahay ni Lourdes. Hanggang dito na lang po, sabi ni Ben, sabi mo nga. Tumango ito, may gusto yatang sabihin, ngunit pinili nitong huwag. Si Lourdes man ay maraming hindi sinabi, tungkol kay Nestor, kay Maribik, sa mga kamag-anak na hindi pa man nangyayari ang anuman ay may nakahandang opinyon na. Tungkol sa takot niyang baka huli na para sa anumang bago, at sa sabay na pagtutol ng loob niya sa salitang huli. Sa halip, inayos niya ang hawak sa bayong at nagsabi ng payak na bagay na naging mas mabigat dahil sa mga hindi nila sinabi. Kung dumaan ka ulit, sabi niya, huwag kang dumaan dahil naaawa ka, o dahil natatakot kang hindi ka dapat dumaan. Tiningnan siya ni Ben, tuwid ngunit banayad. Kung dumaan po ako, sagot nito, dahil gusto ko. Tumango si Lourdes, hindi bilang pagsang-ayon o pahintulot, kundi bilang pagtanggap na may katotohanang hindi kailangang takpan muna ng hiya. Pagkatapos ay naglakad na siya patungong palengke. Ramdam ang init ng hapon sa balikat at ang banayad na panginginig ng isang bagay sa loob niya, na matagal niyang inakalang tuluyan ng tumigil. Hindi iyon kaligayahan, masyado pang maaga at masyadong payak ang mundo para doon.
Hindi rin iyon kapayapaan, dahil pag-uwi niya mamaya ay malamang may mensahe na naman si Marivic, baka tumawag ulit si Nestor, baka sa susunod na linggo ay may bagong himig ang tingin ng mga kamag-anak. Ngunit habang papalapit siya sa hanay ng mga tindang gulay at naririnig ang pamilyar na tawaran ng mga mamimili, naisip niya na may mga pagbabago palang dumarating hindi bilang malalaking pangako, kundi bilang maliliit na pagtanggi. Pagtangging maniwala agad na ang natitirang buhay ay para na lang sa pag-iingat, pagtangging ipaubaya sa hiya ng iba ang sukat ng sarili mong katahimikan, pagtangging ikahiya ang isang pangalawang tasa sa mesa kahit hindi mo pa alam kung sino, kung meron man, ang talagang para roon. Het PHN 1,4. Nang gabing iyon, hindi niya agad inilabas ang pangalawang tasa. Iyon ang una niyang napansin sa sarili habang isinasampay ang bimpo sa likod ng kusina, habang pinapatay ang ilaw sa sala ng hindi pa naman talagang oras matulog. Habang inuulit-ulit sa isip ang huling sinabi ni Ben sa kanto na para bang may ibinilin iyon sa kanya na hindi malinaw ang hugis, kung dumaan po ako, dahil gusto ko. May mga pangungusap na hindi naman tahasan ngunit marunong magpaiwan sa loob ng bahay. Parang amoy ng pinritong bawang sa kortina o usok ng kandilang nasindihan sa altar kahit napahipan na. Nagluto siya ng ginisang upo na kaunti lang ang bagoong dahil ayaw na ng sikmura niya ang maalat sa gabi. At buong oras ng paghihiwa ng bawang ay may bahagi ng isip niyang paulit-ulit bumabalik sa tono ng boses ni Ben, hindi sa mga salita lamang. Maingat pa rin, ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi na umurong agad. Para bang pareho silang napagod sa pagiging maingat para sa ikagiginhawa ng iba. Sa mesa, mag-isa siyang kumain ngunit hindi kasing kapal ng ibang gabi ang katahimikan, may inis din siyang naramdaman dahil doon. Ayaw niya sa sarili niyang nagiging handang-handa sa maliliit na bagay. Ayaw niyang maging isang babaeng inaabangan ang tunog ng gate na para bang naubos na ang lahat ng ibang silbi ng araw. Ngunit hindi rin niya kayang magpanggap na walang nabago. Sa edad niya, ang maliliit na pagbabago ang mas nakagagambala dahil wala na silang karapatang itanggi bilang kapritsyo ng kabataan. Kapag tumibok ang loob mo ng kaunti, hindi mo na pwedeng isisi sa hormones, sa padalos-dalos, sa kakulangan ng karanasan. Nariyan ka ng halos buo, nakita mo na ang maraming anyo ng pagkawala, kaya ang bawat pag-usad ng damdamin ay mas tahimik ngunit mas mabigat. Kinabukasan, mas maaga siyang nagising kaysa dati. Hindi dahil may pupuntahan. Hindi rin dahil mahimbing ang tulog niya. Sa halip, iyong uri ng gising na parang may kumatok sa panaginip ngunit pagdilat mo ay wala namang tao, may natira lang pakiramdam na hindi ka na pwedeng humilata uli na walang iniisip. Sa kusina, gumawa siya ng kapeng barako na hinahaluan niya minsan ng kaunting asukal kapag gusto niyang dayain ang pait. Ngunit nang umabot ang kamay niya sa garapon ay umurong din. Sa labas ay basa pa ang daan mula sa maikling ulan noong madaling araw. May nagwawali sa tapat ni na Aling Cora, iyong mahabang tunog ng tingting sa semento na laging nagpaparamdam na nagsisimula na ang umaga kahit wala ka pang nakikitang araw. Pagkatapos magdilig, naupo siya sa harap at pinanood ang mga estudyanteng nagmamadali, ang mga rider na tila lagi ng huli sa pupuntahan, ang mga nagtitinda ng isda na sumisigaw ng presyo, na parang sila mismo ang hindi naniniwala sa taas nito, sa ganitong mga oras. Madalas niyang maramdaman ang pagiging bahagi ng mundo nang hindi kailangang gumalaw. Ngunit ng araw na iyon, may kulang sa panonood lamang, ilang beses niyang nahuli ang sariling sumusulyap sa kanto. Hindi naman siya umaasa, iyan ang una niyang gustong sabihin sa sarili, hindi umaasa. Nagkataon lang na alam niya ang direksyon ng pagdating kung sakaling may darating. Bandang 10:00, may tumigil na tricycle sa tapat. Hindi si Ben, si Marivic. Bitbit nito ang isang eco-bag ng gulay at isang kahon ng oatmeal biscuits na hindi naman gusto ni Lourdes ngunit laging binibili ng anak dahil healthy. Bigla ka? Tanong ni Lourdes. May dinaanan lang ako. Naisip ko silipin ka. Ang salitang silipin ay may lambot, ngunit sa laman nito ay bantay. Hindi man sadya ni Marivic, iyon ang dating. Pumasok ito agad na parang kailangan nitong makita ang loob ng bahay bago pa man maupo. Binuksan ang ref, tiningnan ang gamot. Inusisa ang kalendaryo kung saan sinusulat ni Lourdes ang due date ng tubig at kuryente. May sakit ka ba? Tanong ni Lourdes nang hindi na niya matiis ang paikot na kilos ng anak. Wala. May nawawala ba? Napahinto si Marivic at tumingin sa kaniya. Sa mga sandaling ganito, nakikita ni Lourdes ang batang dati nitong anyo, iyong batang nagpapanggap na hindi nahuli sa kasinungalingan kahit nanginginig ang bibig. Wala naman, sabi ni Marivic. Nag-aalala lang ako. Dahil bihira kang magsabi ng totoo pagdating sa sarili mo.
Hindi siya agad nakasagot. May mga banat ang anak niya na hindi malupit ngunit tumatama dahil may bahid ng tama. Noon pa man, hindi siya mahilig magpabigat sa mga anak. Hindi niya ikinukwento ang lahat ng hina, at marahil dahil doon ay nagkaroon ng ugat ang kanilang paghihinalang baka may itinatago siyang mas malaki kapag may hindi siya binanggit. Umupo si Marivic sa tabi ng mesa at inilabas ang dala. Ma, huwag ka sana magalit. Kapag ganiyan ang simula, dapat na ba kong kabahan? Hindi naman. Ngunit hindi rin ngumiti ang anak. Nagpunta si Kuya kay Tito Romy kahapon. Nabanggit ka. At ano naman ang sabi ni Tito Romy bilang kinatawan ng sambayan ng mahilig makialam? Napakagatlabi si Marivic. Sabi niya, basta mag-ingat ka raw. Lalo na sa mga lalaking biglang mabait. Natawa si Lourdes, ngunit maiksi at tuyo ang tunog. Marunong pala siyang kumilatis ng biglang mabait. Sana inaral niya rin yan noong may utang pa siya sa tatay mo, ma. Ano? Hindi ba totoo? Hindi sumagot si Marivic. Napatitig lamang sa sariling mga kamay, sa daliring may kupas ng nail polish at manipis na guhit ng sabon sa gilid ng kuko, marahil dahil naglaba ito bago umalis sa bahay nila. Ayokong pinagtatawanan kanila, sabi nito sa wakas, mahina. Kaunting saglit na natigilan si Lourdes, pareho ang ugat, naisip niya, iba lang ang anyo. Si Nestor, tuwirang pagod at kaba ang wika. Si Marivic, hiya at proteksiyon, ngunit sa dulo, pareho pa ring may larawan sila ng kaniyang mukha sa harap ng ibang tao, at tila mas mahalaga iyon kaysa sa mukha niyang nakaharap sa salamin kapag gabi. At kapag ako ang natawa sa sarili ko, pwede ba iyon? Tanong niya. Hindi mo naman gagawin. Hindi ka sigurado. Ma, hindi niya pinagdiinan. Sa halip, nagtimpla siya ng kape, para sa anak, isang tasa lang. Habang kumukulo ang tubig, pakiramdam niya ay may maliit na pagtataksil sa sarili niyang nangyayari hindi dahil hindi siya naglabas ng pangalawang tasa, kundi dahil napansin niya iyon. Napansin niya ang kawalan, at ang pagpansing iyon ay tila mas nakakahiya kaysa sa bagay mismo. Habang umiinom sila, biglang sinabi ni Marivic, si Papa kasi, at tumigil. Ang simpleng pangalan, kahit matagal nang hindi binibigkas ng buo sa ganitong usapan, ay sapat para iba ang bigat ng hangin. Ano si Papa? Tanong ni Lourdes. Hindi ko alam. Minsan feeling ko, parang kapag may iba ka nang pinapasok sa buhay mo, mababawasan siya. Tiningnan niya ang anak ng matagal. Dito, sa wakas, naroon ang ugat na hindi pinapangalanan sa lahat ng naunang pag-iingat, hindi pera. Hindi tsismis, takot na mabawasan ang patay sa loob ng alaala. Hindi dahil masama si Marivic, kundi dahil may mga anak na sa pagprotekta sa nawala ay hindi nila namamalayang binabantayan din ang ina nilang natira. Hindi ba sapat ang 10 taon? Mahinang tanong ni Lourdes. Napakurap si Marivic, tila hindi inasahan ang tuwirang tanong. Hindi ko sinasabing, ano ang sinasabi mo, na, ewan ko, ma. Ang hirap ipaliwanag, subukan mo, napatingin ito sa bintana. Sa labas, may nagtitinda ng taho at ang mahaba, pamilyar na tawag nito ay parang dumaan sa pagitan nila nang hindi nila pinansin. Kapag iniisip ko kasi, sabi ni Marivic, parang may magbabago sa kwento natin tungkol kay Papa. Na hindi na siya iyong huling kasama mo. Na hindi na kayo. Hindi nito tinapos, hindi na kailangan. Sa edad na lampas 45, anak pa rin ito na gustong panatilihing buo ang unang anyo ng pamilya. Kahit wasak na ng panahon ang maraming bahagi, may mga anak na nais pa rin gawing sagrado ang huling porma ng alaala. Hindi naman kwento ang buhay, sabi ni Lourdes, at hindi rin napapalitan ang nangyari dahil may susunod. Pero sa pakiramdam, oo, putol niya, mas banayad. Sa pakiramdam, parang ganun. Hindi siya nakipagtalo pa. Sa halip ay umupo siya roon at hinayaang maramdaman ang sakit na hindi naman galing sa pagtutol ng anak lang, kundi sa pagkakakilala na may bahagi pala ng pagmamahal ng mga anak niya na nakatali sa pananatili niyang pareho. Kapag hindi siya nagbago, mas ligtas ang pagkakaalala nila sa ama. Kapag may gumalaw sa buhay niya, may gagalaw ding larawan sa loob nila. At sino ba naman ang hindi matatakot doon? Nang umalis si Marivic bago magtanghali, mas mahinahon ang mukha nito ngunit hindi mas malinaw. Sa may pinto, bigla nitong hinawakan ang kamay ni Lourdes. Hindi kita kinukulong, ma, sabi nito. Alam ko, sagot ni Lourdes, at hindi niya alam kung lubos iyong totoo o isang kabaitang ipinagkaloob niya sa anak para lang makaalis ito nang hindi masyadong mabigat ang dibdib. Pagkaalis ni Marivic, hindi siya agad kumilos. Umupo siya sa sala, pinakikinggan ang pag-ikot ng wall fan na may mahinang lagitik sa bawat ikalimang ikot. At doon niya unti-unting inamin sa sarili ang isang bagay na kanina pa niya iniiwasan.
hindi si Ben ang pinaka nakakagulo sa kaniya, kundi ang paraan ng pagtingin ng mga anak niya sa posibilidad na may puwang pa siya para sa sariling damdamin. Mas madaling harapin ang hiya ng kapitbahay, mas nakayayamot lang iyon, mas mababaw, mas kayang i-dismiss, pero ang tingin ng sariling mga anak, iyon ang marunong pumasok sa mga lumang sugat. Hindi dahil tama sila, kundi dahil dugo mo sila at bahagi ng boses nila ay may bahay sa loob mo kahit ayaw mo. Kinahapunan, pumunta siya sa palengke, nang mas huli kaysa dati para iwasan ang oras na siksikan at maingay. Bumili siya ng sitaw, kamatis, at kaunting dilis. Habang tumatawad, narinig niya sa likod ang pamilyar na boses na nagsasabing, "Ate, dagdagan mo naman ng 2, mukhang pagod ang tindera, pero hindi naman masama ang puso." Paglingon niya, si Ben. May dalang maliit na bayong at nakangiting halos hindi ngumiti. "Ganyan ka ba tumawad?" sabi niya, "Minsan gumagana, at kapag hindi, napapagalitan. Mukhang sanay ka, mas sanay sa hindi pinapansin." Hindi niya alam kung biro ba iyon o hindi, marahil pareho. Naglakad sila ng ilang hakbang magkatabi sa pagitan ng mga bilao ng gulay at isda, walang agad na nagsalita tungkol sa nakaraan nilang usapan. Hindi na rin siguro kailangan. Sa ganitong edad, may mga katahimikan na mas mabuti kaysa pilit na pagproseso. May nakita siyang dahon ng alugbati at huminto. "Mahilig ka rito?" tanong ni Ben. Mahilig si Rogelio. Pagkasabi niya noon, bahagya siyang natigilan. Hindi dahil bawal banggitin ang pangalan ng asawa, kundi dahil iyon ang unang pagkakataon na nabanggit niya iyon kay Ben nang walang paghahanda, hindi nagbago ang mukha ng lalaki. Wala roong alanganing simpatiya, wala ring pagtatakang dapat ba siyang tumahimik. "Masarap ihalo sa monggo," sabi lang nito, "oo." At sa simpleng pagtanggap na iyon, may kakaibang ginhawang dumaan sa kaniya. Hindi kailangang burahin ang patay para may puwang ang buhay. Hindi naman ipinaglalaban ni Ben ang sariling lugar sa alaala niya. Nakatayo lang ito malapit, hindi nakikipag-agawan. Paglabas nila ng palengke, mag-uumaga na ang ulap ng hapon. May kabigatan sa hangin na nagsasabing, uulan, ngunit hindi pa agad. "Hahatid na kita hanggang kanto," sabi ni Ben. "Hanggang kanto ka lang talaga, mabagal po ang proseso." Ng alin, ng lahat, hindi siya nakapigil ng mahinang tawa. Hindi dahil nakakatawa iyon, kundi dahil totoo. Sa edad nilang iyon, wala nang saysay ang bilis na nakabatay sa takot maunahan ng iba. Ngunit may iba pang uri ng bagal iyong galing sa hiya, sa mga anak, sa alaala, sa sariling pagdududa kung karapat-dapat ka pa bang magsimula ng kahit anong hindi naman talaga bagong-bago kundi ibang anyo lang ng pakikipagkapwa. Sa kanto, huminto ulit sila. Iyon na yata ang lugar na hindi sadyang naging hangganan ng maraming bagay, ng paghatid, ng pag-iwas, ng mga salitang kayang sabihin. "Nakita ko si Nestor kahapon," sabi ni Ben. Tumaas ang tingin ni Lourdes. "Saan?" "Sa tapat. Hindi naman kami nag-away, wala akong sinabi, wala rin naman siyang kailangang sabihin ng marami." Ang paraan ng pagkakakwento nito ay hindi reklamador. Iyon marahil ang nakapagpainit ng batok ni Lourdes. "Anong sinabi niya?" tanong niya. Kahit alam niyang may bahagi ng loob niyang ayaw marinig, nagpakilala siya ng maayos, tapos sabi niya, "Sana raw maintindihan ko ang sitwasyon." "Sitwasyon, oo." At, sabi ko, "Naiintindihan ko." "Talaga ba?" Napatingin si Ben sa kaniya ng diretsyo. "Hindi lubos, pero naiintindihan ko kung bakit siya nag-aalala." At ako, nasa dulo ng dila niya ang tanong bago pa niya napigilan. Pagkasabi niya, siya mismo ang unang nahiya. Hindi iyon ang uri ng tanong na karaniwan niyang itinatanong sa sinuman, lalo na sa lalaki, ngunit nandoon na. "Ikaw," sabi ni Ben nang hindi agad umiwas, "ang hindi ko pa gustong basta intindihin sa paraang idinidikta nila." Naging tahimik ang paligid sa loob ng ilang segundo, bagaman dumaraan pa rin ang mga motorsiklo at may batang umiiyak sa kabilang bahay. Kapag may narinig kang pangungusap na matagal nang hindi para sa iyo, may kakaibang paghinto ang katawan, hindi lambing, hindi pangakong malaki, isang uri lang ng pagtanaw na nagsasabing, hindi ka lamang papel sa kwento ng iba. "Mas mahirap iyan," sabi ni Lourdes. "Alin?" "Iyong hindi basta umiintindi ayon sa gusto ng lahat, mas maraming nasasaktan. Kasama ka." "Hindi ko pa alam." Tumango si Ben, na para bang tinanggap ang sagot kaysa nasaktan doon. "Ako rin," sabi nito. "Hindi ko pa alam kung hanggang saan ang kaya ko." Umuwi si Lourdes na may bahagyang pagkabigat at bahagyang paggaan. Ang dalawa ay halos hindi mapaghiwalay. Nang gabing iyon, tumawag si Nestor. Hindi na ito paikot. "Ma, nakausap ko si Ben. Narinig ko." "Galit ka ba? Dapat ba?" "Concern lang talaga."
Kapag concern, lagi bang kailangang lalaki ang magsalita sa lalaki? Natahimik si Nestor. Hindi ganon, sabi nito, ngunit kulang ang paninindigan. Ganon ang ginawa mo. Ma, ayokong magmukha kang napapahamak. At dahil doon, kinausap mo ang isang tao na parang wala akong kakayahang magsabi ng gusto ko. Hindi naman, anak, masakit ang ginagawa nyo kahit hindi kayo sumisigaw. Mahaba ang katahimikan sa kabilang linya. Narinig niya ang mahinang tunog ng telebisyon sa bahay ni Nestor. Marahil cartoon para sa apo niya, marahil balita. Malayo ngunit sapat para ipaalala sa kaniya na may ibang buhay na sabay na tumatakbo, habang narito silang mag-ina at nag-aaway sa loob ng isang manipis na linya ng tawag. Hindi ka namin minamaliit, sabi ni Nestor sa wakas. Hindi ba? Hindi. Bakit pakiramdam ko kailangan ko pa ring magpaalam para makaramdam? Sa pagkakataong iyon, hindi agad nakahanap ng sagot ang anak. At dahil hindi ito sumagot, alam ni Lourdes na ang tinamaan niya ay hindi argumentong handa nitong dalhin kundi isang bagay na matagal na nilang lahat iniiwasang pangalanan. Mahal lang namin si Papa, sabi ni Nestor, halos bulong. Ako rin, sagot niya. Higit pa sa alam ninyo. At doon, sa wakas, naramdaman niya ang sarili niyang boses na hindi depensa kundi pag-angkin. Mahal niya si Rogelio. Hindi iyon nabawasan ng isang tasa ng salabat, ng ilang lakad hanggang kanto, ng paglingon niya sa gate sa oras ng hapon. Ang masakit lang, kailangan pa pala niyang sabihin iyon ng malakas para paniwalaan ng mga anak niya. Pero hindi pwedeng ang pagmamahal ko sa ama ninyo ang maging parusa sa natitira kong buhay, dagdag niya. At sa puntong iyon ay bahagya ng nanginginig ang kamay niyang may hawak sa telepono. Hindi siya umiyak. Ayaw niyang umiyak sa tawag na ito, dahil alam niyang ang luha, kapag narinig ng anak, ay agad magiging ebidensya na mahina siya o pinipilit sa usapan. Sa halip, tahimik lamang siya. Hindi ko alam kung paano haharapin yan, ma, sabi ni Nestor pagkaraan. Ito ang kauna-unahang tapat na pangungusap nito, sa gabing iyon. Hindi pagtutol, hindi babala, kakulangan. Hindi ko rin alam, sagot ni Lourdes. Pero hindi dahil hindi ninyo alam, hihinto na ang mundo sa lugar na komportable kayo. Hindi na humaba ang usapan. Ngunit nang ibaba niya ang telepono, may kakaibang pagod siyang naramdaman, iyong pagod na hindi galing sa gawaing bahay, kundi sa matagal na pagpipigil ng boses. Umupo siya sa altar, nagsindi ng kandila sa harap ng maliit na larawan ng Sacred Heart, at hindi nagdasal ng buo. Sa halip ay tumingin siya sa lumang framed photo nila ni Rogelio, noong kasal ng pamangkin, parehong nakangiti ng bahagya lang dahil hindi nila ugali ang malapad ng ngiti sa kamera. Hindi ko naman kinakalimutan, sabi niya sa loob ng isip, hindi niya tiyak kung kanino sa asawa, sa sarili, o sa konsensyang matagal ng pinalaki ng ibang tao. Kinabukasan ng hapon, walang dumaan. Sumunod na hapon, wala rin. Hindi ito parusa, sinabi niya sa sarili, hindi rin sukatan. May sariling buhay si Ben, sariling hiya, sariling pag-iingat. Ngunit may kung anong paglala ng tensyon sa paghihintay na ayaw niyang pangalanan dahil baka sakaling maging mas totoo. Kaya nang ikatlong hapon at marinig niya ang mahinang katok sa gate, hindi siya agad tumayo. Hinayaan niya munang muling kumatok, 2 beses lang, hindi mapilit. Nang lumabas siya, si Ben iyon, may hawak na maliit na supot ng suman at isang bungkos ng kangkong. May sobra, sabi nito, na para bang kailangan pa ng dahilan. Galing sa kapatid ko, baka gusto nyo. At kapag ayaw ko, tanong niya, uuwi akong may kangkong. At kapag tanggapin ko, uuwi pa rin akong magaan. Hindi siya ngumiti agad, binuksan niya ang gate at umurong ng kaunti. Papasok ka ba o iiwan mo lang dyan na parang delivery? Tumingin si Ben sa kaniya at sa tinging iyon ay may tanong na hindi na kailangang bigkasin. Hindi kung pwede ba, kundi kung sigurado siya. Hindi sa kaniya, kundi sa sarili niya. Papasok ako, sabi nito. Kung gusto mo. Huwag mo nang gamitin sa akin ang gusto ko, kung takot ka rin namang marinig. Sandali itong natahimik, saka tumango. Gusto kong pumasok. Sa loob ng bahay, hindi pa rin niya agad inilabas ang pangalawang tasa. Naglagay muna siya ng tubig sa takure, hinugasan ang mga dahon ng kangkong kahit hindi naman lulutuin agad, inayos ang supot ng suman sa mesa. Ramdam niya ang presensya ni Ben sa sala, hindi magulo, hindi nagmamadali, naroon lang sa paraang nakakadagdag ng hugis sa silid. Nang buksan niya ang kabinet, sandali siyang natigilan sa harap ng 2 tasa. Ang isa, ang luma niyang gamit. Ang isa, ang matagal nang nakatabi, ngunit hindi na itinatago. Hindi niya alam kung bakit parang mas mahalaga ang sandaling iyon kaysa sa usapan nilang susunod.
Marahil dahil maraming bagay sa buhay ng tao ang nagsisimula hindi sa pag-amin kundi sa pagpili ng mga simpleng galaw na ayaw mo nang ituring na pagkakamali. Kinuha niya ang pangalawang tasa at inilapag sa mesa ng hindi nagmamadali, at sa kaniyang likuran, walang sinabi si Ben, wala itong biro, wala ring pasasalamat na parang may utang agad ang bawat paglapit. Nang ibinuhos niya ang salabat at umakyat ang singaw sa pagitan nila, saka lamang siya naupo. Sa labas, unti-unti nang lumalalim ang dapit hapon, at may mga boses ng bata sa kalsada na tila palayo ng palayo. Sa loob, hindi pa ring malinaw kung ano ang tatawagin sa bagay na naroon sa pagitan nila. Marahil hindi pa kailangan. Marahil may mga bagay na kapag pinangalanan agad, mas madaling pag-agawan ng takot, ng hiya, ng opinyon ng iba. Ngunit habang nakahawak siya sa mainit na tasa at naririnig ang sariling tibok na hindi na kasing tahimik ng dati, alam niyang hindi na siya basta nakaupo sa natitirang bahagi ng buhay na ibinigay sa kaniya ng iba. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ang katahimikan sa bahay ay hindi na lamang kawalan ng kasama, kundi isang lugar na may pinapapasok na siya, kahit hindi pa niya lubos kayang sabihin kung hanggang saan. Hindi niya agad ininom ang salabat, hinayaan muna niyang umakyat ang singaw sa pagitan nilang dalawa. Parang may sarili itong pag-aalinlangan na mas madaling tanggapin kaysa sa pag-aalinlangan ng tao. Sa ibabaw ng mesa ay naroon ang supot ng suman, ang bungkos ng kangkong na basa pa sa pagkakahugos, at ang dalawang tasang hindi na niya maipagkakailang sadya na. Sa ganitong edad, naisip ni Lourdes, ang mga pinakasimpleng galaw ang nagkakaroon ng bigat dahil wala ka ng maaasahang kawalang malay na magliligtas sa iyo. Kapag inilapag mo ang pangalawang tasa, alam mong inilapag mo iyon. Kapag pinapasok mo ang isang tao sa bahay sa oras ng hapon, alam mong hindi na ito maipapasa bilang nagkataon lamang. Ngunit ang pag-alam ay hindi naman laging nangangahulugang malinaw na ang loob. May mga bagay na ginagawa ang kamay, bago makasunod ang isip. At saka pa lamang darating ang mahabang trabaho ng pag-unawa sa sarili. Mainit pa, sabi niya, hindi dahil wala siyang ibang masabi kundi dahil iyon ang tanging pangungusap na hindi agad humihingi ng pangalan sa nangyayari. Oo nga, sagot ni Ben, hawak ang tasa sa dalawang kamay, na para bang mas gusto nitong damhin ang init kaysa uminom agad. Matagal ko ring iniiwasan ang mainit. Sa labat ba o usapan? Tiningnan siya nito ng bahagya, saka napangiti sa paraang hindi naman masaya kundi kinilalang totoo ang biro, pareho. Hindi na siya sumagot. Sa labas, may nadaang motorsiklo na malakas ang tambutso. May tumatawad sa kanto sa taho na panghapon na lamang at hindi na kasing puti ng umaga. May boses ng batang tinatawag pa uwi. Ang lahat ng iyon ay nanatiling katulad ng dati, at marahil iyon ang mas nakagugulo sa kaniya, na posibleng gumalaw ang isang mahalagang bahagi ng loob mo, habang halos walang nagbabago sa mundo. Noon nang namatay si Rogelio, mas madali sa isang banda ang unawain ang sakit dahil kitang-kita ng lahat ang dahilan. May lamay, may bisita, may kabaong, may malinaw na wala na. Ngunit ang mga pagsisimulang tulad nito ay walang seremonyang nagpapaliwanag sa iyo kung bakit ka kinakabahan. Wala ring sapat na pahintulot mula sa lipunan. Isang tasa lang, isang lalaking nakaupo sa sala, isang biyudang hindi nasanay tawagin ang sarili sa paraang may hinaharap pang lampas sa listahan ng gamot at petsa ng bayarin. Nakausap ka ni Nestor, sabi niya sa huli, hindi pa tanong. Oo. At pumasok ka pa rin. Nagdalawang isip ako. Pero nandito ka. Oo. Tiningnan niya ang lalaki ng mas matagal, at sa unang pagkakataon ay hindi niya naramdamang obligasyon niyang ibaba agad ang tingin dahil baka may makakita, kahit wala namang ibang tao sa bahay. Bakit? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Ben, itinungga muna nito ang tasa, saka ibinaba ng maingat. Noong una, akala ko ang maayos na gawin ay lumayo, sabi nito, para hindi kayo mahirapan, para hindi dumami ang usapan, para hindi ako magmukhang, ewan, mapusok. Makapal ang mukha, pareho lang halos yon sa tingin ng ibang tao. Oo, bahagyang natawa si Ben, ngunit agad ding tumahimik. Pero nung umalis ako, hindi naman gumaan, hindi ko naramdaman na tama ako, ang naramdaman ko lang. Para akong sumunod sa desisyong, hindi ko naman kayo hinayaang marinig. May kakaibang paghaplos ang pangungusap na iyon sa loob ni Lourdes. Hindi dahil romantiko ang sinabi, sa totoo lang, napakasimple nitong pakinggan. Ngunit may uri ng paggalang sa simpleng pag-amin na hindi na madalas maranasan ng mga taong matagal nang tinitingnan bilang magulang, lola, matanda, balo mga katawagang masyadong mabilis, isara ang posibilidad na maari ka pa ring lapitan bilang sarili mong tao. At ngayon? Tanong niya. Ngayon, hindi ko pa rin alam ang tamang pangalan,
pero alam kong gusto kong nandito. Napatingin siya sa mesa. Naroon ang manipis na gasgas sa kahoy na naiwan pa noong minsang ibinagsak ni Nestor, ang laruang truck ng bata ito. Naroon ang mumunting kupas na bilog ng init mula sa kalderetang minsang naipatong ni Rogelio nang walang coaster. Naroon ang pangalawang tasa. Hindi niya alam kung bakit sa dami ng maaaring maramdaman ay mas nauna ang pangamba kaysa ginhawa. Hindi dahil ayaw niya sa sinabi ni Ben, kundi dahil ang anumang bagay na may kakayahang magbigay ng ginhawa ay may kakayahan ding guluhin ang pagkakaayos na matagal mo nang pinilit paniwalaan na sapat na. Minsan, sabi niya ng dahan-dahan, ang gusto ay hindi sapat. Alam ko. At minsan, kahit sapat, hindi pa rin kaya. Alam ko rin. At minsan, dagdag niya, hindi dahil ayaw mo, kundi dahil pagod ka ng magpaliwanag sa mga taong mahal mo, dito, saka ito tumingin ng diretsyo sa kanya. Kung pagod kayo, hindi ko gustong dumagdag, tingnan mo, sabi ni Lourdes, halos may inis sa sariling kabigatan ng dibdib. Iyan na naman, laging ikaw ang aatras bago pa ako makapagsalita. Hindi ako umaatras. Ano ang tawag mo riyan? Napabuntong hininga si Ben, paghahanda. Para saan? Sa posibilidad na hindi ako dapat humingi ng higit sa kayang ibigay. Natahimik siya. May bahagyang kirot sa linyang iyon, hindi dahil inatake siya nito, kundi dahil may sarili rin siyang pagkakahawig doon. Ilang taon na rin ba siyang naghahanda sa pagkawala bago pa man tuluyang mawala ang mga bagay? Naghahanda sa pag-alis ng mga anak sa bahay, habang maliliit pa, naghahanda sa pagtanda ng katawan, habang kaya pa niyang maglaban ng nakayuko. Naghahanda sa katahimikan ng gabi habang buhay pa si Rogelio, ngunit mas maaga na itong nakakatulog kaysa kanya. Baka kaya niya agad nakilala ang ugaling umurong ni Ben, ay dahil matagal din niya iyong kinupkop sa sarili. Ayoko ng higit, sabi niya sa wakas, at pagkarinig sa sariling boses ay nagtaka siya sa linaw nito, hindi pa, baka wala pa nga akong kayang pangalanan. Hindi ko rin hinihingi, mabuti. Ngunit sa ilalim ng matigas na sagot na iyon ay may kaunting ginhawang ayaw niyang masyadong damhin. Nag-usap sila ng kaunti tungkol sa kangkong. Sa tiyahin daw ni Ben na mahilig magpadala ng kung ano-anong tanim mula sa Malabon, sa mahal ng sili, sa masikip na pila sa health center. Ang ganitong mga usapan ang mas lalong nakapagpapakaba kay Lourdes sa paraang hindi niya maipaliwanag. Mas delikado ang pagiging payak. Kapag may malalaking pahayag, madaling tukuyin kung saan ka lalayo. Ngunit kapag ang isang tao ay maayos lamang na nakaupo sa bahay mo, marunong makinig, marunong tumigil sa tamang pagitan, marunong huwag magmadali sa sariling puwang, saka mo mararamdaman kung gaano kalawak ang maaring magbago ng walang anunsyo. Nang tumayo si Ben para umalis, hindi siya nagpigil. Dumaan ka ulit kung gusto mo, sabi niya. Nais na sana niyang bawiin ang huling tatlong salita, ngunit huli na, sa halip ay tumango lamang ang lalaki, at ang tugon nito ay kasing ingat ng dati ngunit hindi na kasing layo. Dadaan ako kapag kaya mo ring gustuhin, hindi lang pagtiisan. Pagkaalis nito, hindi na siya agad nagligpit ng tasa. Umupo siya sa sala, parehong kamay nakapatong sa tuhod, at pinakinggan ang pagbabalik ng bahay sa dating tunog nito. Ang bahay, naisip niya, ay may sariling paraan ng pagtanggap sa tao. Kapag hindi bagay ang presensya ng isang tao, may kung anong tunog ng sagabal, mas maingay ang upuan, mas mainit ang ilaw, mas mahirap humanap ng mapaglalagyan ng mga simpleng bagay. Ngunit kapag hindi sagabal ang tao, hindi rin ibig sabihin ay wala nang dapat ipag-alala. Minsan, iyon pa nga ang mas mapanganib, sapagkat kapag nagkasya ng ganito kadali ang isang tao sa katahimikan mo, saka mo mapapansing matagal palang may puwang na hindi mo pinapangalanan. Hindi na siya bata para kiligin. Hindi na rin siya ganoon ka-inosente para maniwalang pwedeng lumakad lamang ang mga bagay nang walang tinatapakang damdamin sa paligid. Ngunit sa gabing iyon, habang naghihiwa siya ng sibuyas para sa ginisang monggo at naghuhugas ng kangkong sa lababo, hindi niya maikaila na mas magaan ang galaw ng kamay niya. At dahil doon, may kasunod agad na hiyahiyang hindi galing sa ginawa kundi sa pagkaalam na napapansin niya ang sariling paggaan. Kinabukasan, dumating si Marivic nang hindi inaasahan, kasama ang bunsong apo nitong si Kyla, na may hawak na tablet at halos hindi bumabati hanggat hindi pinapaalalahanan. Mano, Lola, sabi ng bata ng tulak ng ina. Sumunod naman, saka agad na upo sa sofa, at naglaro. Dati-rati, ang presensya ng apo ay sapat para mapawi ang anumang bigat sa loob ni Lourdes. Ngunit ng araw na iyon, ay may bahagi siyang hindi makasinggit ng buo sa ritmong dinala ng anak niya. Pakiramdam niya ay may susuriin na naman, kahit hindi naman halatang nagbabantay si Marivic.
Nagdala ito ng daing, kamote, at ilang lumang damit na ipapamigay raw kung may kakilala siyang nangangailangan. Ma, may gusto lang akong sabihin, bungad nito habang inaayos ang mga dala. Kapag ganyan ka, hindi lang isa yan, hindi ito away, mas nakakakaba kapag ganyan ang sabi ng tao. Umupo si Marivic sa tapat niya, pinisil muna ang laylayan ng blouse na parang hinahanda ang sarili. Nakausap ko si kuya. Ayaw kanyang pilitin sumama sa kanya. Napakabait, ma naman. Hindi na niya pinansin ang sarkasmo sa sariling sagot, pero sabi namin, baka pwede muna naming makilala ng maayos si Ben. Naramdaman niya ang lamig na dumarating sa dibdib, bago pa man niya naproseso ang inis. Kayong dalawa, kami lang, simple lang, hindi naman interrogation. At bakit kailangan? Para kampante kami. Hindi ba pwedeng ako muna ang magkakampante? Napakurap si Marivic, hindi ka ba kampante? Ang simpleng tanong ay may kakaibang bigat dahil muntik nang maging totoo ang sagot na oo at hindi. Hindi pa siya kampante, ngunit hindi rin dahil kay Ben. Hindi siya kampante sa bilis ng paglalatag ng mga anak ng sariling kahingian sa bagay na hindi pa nga niya kayang tawagin. Hindi siya kampante sa sariling nararamdaman, sa paraan ng katawan niyang mas maagang gumigising, sa paraan ng oras ng hapon na biglang nagkaroon ng hugis, ngunit wala sa mga ito ang gustong marinig ni Marivic. Ang gustong marinig ng anak niya ay may kontrol siya, may pag-iingat, may hangganan, may proseso. Para bang kapag naisulat ng maayos ang mga hakbang ng isang bagay, mababawasan ang hiya ng pag-iral nito. Hindi iyan ang punto, sabi niya sa huli. Ano, kung ganon? Na hindi ko gusto na parang aplikasyon sa inyo ang bawat taong lalapit sa akin. Hindi agad sumagot si Marivic. Sa tabi nila, si Kayla ay tumatawa sa isang video ng walang tunog na malinaw mula sa tablet. Iyong tawang hindi bahagi ng kanilang usapan, ngunit sa kung anong paraan ay mas lalong nagpapatingkad sa agwat sa pagitan ng henerasyon. Nang magsalita si Marivic, mas mababa na ang boses nito. Hindi kita ini-interview ma, natatakot lang ako. Sa ano, na baka masaktan ka. O baka, kami ang makasakit sa iyo nang hindi namin sadya. Napatingin si Lourdes, may kakaibang pagod sa mukha ng anak niya, hindi lamang pagod sa trabaho o sa pag-aalaga ng sariling mga anak, kundi pagod na galing sa pagkakahati-hati sa magkabilang tungkulin. Maging anak na tapat sa alaala ng ama, at maging anak na hindi gustong maging malupit sa ina. Masyado na kayong nauna, sabi niya, mas marahan na rin, wala pa naman kayong hinahabol. May hinahabol, sabi ni Marivic. Iyong baka may mangyari nang hindi na namin mahabol. Anong mangyayari, hindi ko alam, natahimik silang pareho. Sa totoo lang, iyon ang pinakatapat na sagot na narinig niya mula sa anak niya sa usaping ito. Hindi ko alam. Hindi pera lamang, hindi kahihiyan lamang, hindi inggit sa alaala ng ama lamang. Isang hugis ng takot na malabo, na dahil malabo ay lalo pang lumalaki. Ganoon din naman marahil ang takot niya sa sariling nararamdaman. Kaya nang sabihin ni Marivic, kahit makilala lang namin siya, ma, hindi niya agad tinutulan. Ang totoo, may bahagi sa kanya na napagod na ring makipagtunggali sa anyo ng pag-aalala na hindi naman niya matawag na masama. Hindi ko ipapangako, sabi niya. Pero hindi ko rin sasabihing hindi. Kita niya ang munting pagluwag sa balikat ng anak. Agad din naman iyong sinundan ng panibagong bigat sa kanya. Iyon ang problema sa lahat ng konsesyon sa pamilya. Kahalo ng ginhawang tumigil ang pagtatalo ang pakiramdam na unti-unti kang inuurungan ng sariling sentro. Nang umalis si Marivic kasama si Kayla, hindi na siya nakapagluto agad. Umupo siya sa may bintana at pinanood ang alikabok sa sinag ng hapon. Dati, sapat na sa kaniya ang pakiramdam na mabuting ina siya, kung naipagluluto niya ang mga anak, kung napagtatanggol niya sila laban sa hirap, kung hindi niya sila pinabibigatan ng sariling mga hina. Ngunit ngayon ay natutuklasan niyang ang pagiging mabuting ina pala, ay may isang anyo ng katahimikan na mapanganib, ang pagpayag na ang lahat ng kapayapaan sa bahay ay nakasalalay sa palagiang pag-urong mo. Hindi iyon ipinilit sa kaniya ng tuwiran. Mas mahirap nga dahil mahal siya ng mga anak niya. Ngunit may mga anyo ng pagmamahal na hindi marunong tumayo sa tabi mo nang hindi kinukulong ang galaw mo. Kinagabihan, dumaan si Ben, wala itong dalang kahit ano. Iyon ang una niyang napansin at ikinatuwa ng bahagya, dahil hindi na kailangang gawing dahilan ang pagdala ng pagkain o gulay para makapasok. Umupo ito sa dating upuan, at pagkabigay niya ng salabat ay hindi muna sila nagsalita. May sinabi si Marivic, bungad niya sa huli, hindi ito agad nangimi. Tungkol sa akin. Sino pa? Masakit ba? Napailing siya. Hindi ganoon kasimple. Sinabi niya ang tungkol sa gusto ng mga anak na makilala si Ben. Hindi niya iyon binihisan ng ibang salita.
Habang nagsasalita siya, pakiramdam niya ay parang may tinatanggal na tela sa isang bagay na alam mong hindi pa handang ilantad sa liwanag. Ngunit alam din niyang mas masakit ang anyo ng pagtatago na magpapalabas na kaya niyang lutasin ang lahat ng mag-isa. Tahimik na nakinig si Ben, at nang matapos siya ay matagal muna itong tumingin sa sariling tasa. Kung gusto mo, haharap ako, sabi nito. Napakadali naman. Hindi madali, pero ganyan ang tunog. Ano ba ang gusto mong marinig? Tanong nito, hindi pa daskol, kundi tila pagod na rin sa pag-iingat ng tamang sagot. Tiningnan niya ito. Hindi ko alam. Ako rin. Natawa siya ng maikli, halos walang tuwa kundi pagkilala sa kaparehong kakulangan. Ayoko, sabi niya pagkaraan, na para kang mag-a-apply. Ayoko rin na isipin nila na pwede nila akong saluhin, sa paraang hindi ako kinakausap. Pero anak mo sila, alam ko, at mahal ka nila, alam ko rin. Dito ay saka umangat ang tingin ni Ben. Pero minsan ang ibig sabihin ng mahal ay gusto ka nilang manatili sa anyong nakasanayan nila. Napakabagal ng paghinga ni Lourdes matapos marinig iyon. Hindi naman iyon bagong kaalaman, ilang araw na niya iyong nililibot sa isip. Ngunit iba pala ang marinig ang sarili mong pinakatinatagong pagkaunawa mula sa bibig ng ibang tao. Hindi dahil mas totoo ito kapag iba ang nagsabi, kundi dahil bigla mong mahuhuli ang lawak ng sugat kapag hindi na ito nakakulong sa iyong isip. Ganoon din ba ang mga anak mo? Tanong niya, hindi kaagad sumagot si Ben. Noong una, sabi nito, akala nila sapat na ang may tumatawag tuwing linggo. Sapat na ang binibigyan akong grocery tuwing buwan. Sapat na ang sinasabing pa, huwag ka nang mapagod. Hindi nila alam na iyong hindi ako pinapagod sa kahit ano ay unti-unti ring nagtanggal sa akin ng dahilan para gumalaw. At nang sabihin mong malungkot ka, hindi ko sinabi. Bakit? Nakakahiya. Napatango siya. Ganoon nga. Hindi dahil wala kayong salita para sa lungkot, kundi dahil kapag matanda ka na, inaasahan ng marami na marunong ka nang dalhin iyon ng walang istorbo. Anong sabi nila ng may kapag may nakakausap kang iba? Hindi niya tuwirang pinangalanan ang sarili sa tanong. Ngunit naunawaan iyon ni Ben, hindi ko na pinaabot sa ganoon. Sagot nito, masyado akong magaling umatras bago pa magkaroon ng dapat ipaliwanag. Kaya siguro magaling ka ring umurong sa akin. Oo, tahimik nitong sabi. At hindi ko ikinagagaling yun, matagal silang natahimik. Sa katahimikang iyon, unti-unti niyang naunawaan na ang hindi pa malinaw sa pagitan nila ay hindi kakulangan ng damdamin kundi ang dami ng taong nakapaligid sa posibilidad nito. May sariling alaala siya kay Rogelio, sariling hiya sa komunidad, sariling ugali ng pag-urong. May sarili ring mga anak si Ben, sarili nitong konsensya, sarili nitong takot na maging sagabal sa huling katahimikan ng iba. Walang malaking hadlang na maipapangalan mo at lalabanan ng isang beses. Sa halip, maliliit na hibla ng tungkulin, hiya, dating ugali, at pag-iingat na sabay-sabay bumabalot. Kung haharap tayo, sabi niya sa wakas, hindi dahil humihingi tayo ng permiso. Kung ganon, bakit? Para wala nang magsalita sa gilid na parang wala tayong tainga. Umangat ang isang sulok ng bibig ni Ben. Tayo? Pagkasabi nito, sakalang niya narinig ang salita sa sarili niyang bibig, tayo. Hindi niya ito binawi, ngunit hindi rin niya tinitigan, kung darating sa ganoon, sabi niya, at alam niyang halatang pag-urong iyon. Kung darating, ulit ni Ben, at hindi siya tinulungan o ipinahiya. Nang umalis ito, hindi pa rin malinaw ang napagpasiyahan nila. Ngunit mula sa kalabuan na iyon ay may unti-unting umuusbong na anyo ng pagtanggap. Hindi na sila basta nagkakataong nagkakasalubong, hindi na lamang nakikisalamuha bilang magkapitbahay na parehong byudo at byuda, at hindi rin naman kailangang tawagin kaagad ang lahat bilang pag-ibig para maging totoo ang bigat nito. Sa mga sumunod na araw, naging mas maingat si Lourdes sa sarili niyang galaw ngunit hindi na masyadong nagkukunwari. Kapag dumaan si Ben, pinapapasok niya ito. Hindi araw-araw. Minsan 2 hapon na walang paramdam, minsan bigla na lang may katok sa oras na kasisimula pa lang magbago ang kulay ng ilaw sa bintana. Minsan nag-uusap sila ng kaunti, minsan halos wala. At sa mga katahimikang iyon, unti-unti niyang nakikilala ang paraan nitong makisama. Hindi ito mahilig manguna sa kwento, hindi nagyayabang tungkol sa mga anak. Hindi rin nangingiming banggitin ang asawa nitong si Elsie, kapag napapadpad ang usapan sa mga lumang lutong bahay o sa mga lugar na dati nilang pinupuntahan. Gaya ng unang pakiramdam niya kay Ben sa palengke, lalo iyong tumibay, hindi nito gustong humalili sa alaala ng sinuman. Nariyan lang ito sa kasalukuyan, at marahil iyon mismo ang kinatatakutan ng mga anak niya, hindi dahil papalitan ni Ben si Rogelio,
kundi dahil may anyo ng kasalukuyang darating na hindi na umiikot sa ama nilang wala na. Isang Sabado ng hapon, habang magkatabi silang naglilinis ng sitaw sa mesa, isang gawaing parang natural na nangyari nang walang nag-utos dumating si Nestor. Hindi ito bumusina, bigla na lamang bumukas ang gate at huminto ang sapatos nito sa may pinto. Hindi tumayo agad si Lourdes, hindi rin agad tumayo si Ben. May isang mahabang segundo kung saan ang lahat ay naging napakalinaw, ang hiniwang sitaw sa mangkok, ang kutsilyong hawak niya, ang pawis sa gilid ng leeg ni Ben, ang mukha ng anak niyang hindi galit na galit, ngunit hindi rin handa. Ma, sabi ni Nestor, at sa loob ng iisang pantig ay may gulat, hiya, at hinanakit na hindi pa alam kung saan ilalagay. Dumaan ka, sagot niya, kasing payak ng kaya niya. Mukhang oo. Tumingin si Nestor kay Ben. Mang Ben. Nestor, mahinahong tugon nito. Hindi sila nagkamayan. Sa isang banda, mas mabuti iyon. Ang ilang pagkikita kapag pinilit mong gawing maayos ay mas lalong nagiging peke. Papasok ka ba o diyan ka lang? Tanong ni Lourdes sa anak. Tila nabigla si Nestor sa linaw ng kaniyang tinig. Marahil sanay ito na sa tensyon ay siya ang unang mag-aayos. Ngunit ngayong nasa loob na ng bahay niya ang mismong sitwasyong pinapangambahan nila, may kung anong tumuwid sa loob niya. Papasok na, sabi ni Nestor. Pumasok ito at umupo sa kabilang dulo ng mesa. Hindi na siya nagluto ng salabat para sa lahat, tubig lang ang inialok niya, at tinanggap naman ng anak niya. May ilang minuto ng usapang pang-ibabaw, traffic, mahal ng gulay, lintek na init, maintenance na gamot, ngunit kitang-kita niya ang pagod sa pagtatangkang gawing ordinaryo ang hindi ordinaryo. Si Ben ang unang nagsalita ng direkta, at nagpapasalamat si Lourdes doon kahit ayaw niya ring parang kinukuha nito ang usapan. Alam kong may pag-aalala ka, sabi nito kay Nestor, at alam kong may dahilan. Meron, sagot ng anak niya, maikli. Hindi ako narito para guluhin ang nanay mo. Pero ginugulo na siya ng mga tao. Mga tao iyon, sabi ni Nestor. At ikaw? Tanong ni Lourdes bago pa niya napigilan ang sarili. Napatingin sa kaniya si Nestor, at alam niyang nasaktan ito hindi sa tono kundi sa mismong tanong. Sapagkat, tama iyon. Hindi lamang mga tao, pati sila. Hindi ko siya gustong saktan, sabi ni Nestor, mababa ang boses. Pero hindi ko rin alam kung paano haharapin ito. Alin ang ito? Tanong ni Lourdes. Iyong. Hindi nito mahanap agad ang salita, sa wakas ay lumabas din. Na may iba nang pumapasok sa bahay, na hindi si Papa. Parang may mahinang pagkalagot na naramdaman si Lourdes sa loob, hindi dahil ngayon lang iyon sinabi kundi dahil sa wakas ay narinig na rin niya ng lantaran. Hindi na pera, hindi na reputasyon. Hindi na pag-iingat lamang, ito. Bahay ko ito. Sabi niya, hindi malakas ngunit hindi rin mapagkakamalang pakiusap. At si Papa mo ay wala nang kailangang ipagtanggol dito sa paraang ikukulong ninyo ako sa natitira. Nagtangkang magsalita si Nestor, ngunit hindi agad nakalabas ang boses. Nakita ni Lourdes sa mukha ng anak ang isang uri ng bata pang takot na matagal nang hindi niya nasisilayan. Hindi takot sa kanya, kundi takot na gumalaw ang pundasyon ng isang alaalang tumulong sa kanya, maging sino siya. Ma, hindi ko siya pinalalabas na kontrabida, sabi ni Nestor, tumango ng bahagya kay Ben, hindi ko rin sinasabi na may masama siyang balak. Pero pag nakikita ko ito, tinuro nito ng bahagya ang mesa, ang sitaw, ang tatlong taong nakaupo sa iisang lugar. Parang may pinalitan. Natahimik si Lourdes, sa wakas, ang sakit ay naroroon ng walang palamuti. Hindi siya nagalit. Sa halip, bigla niyang naunawaan ang mas malalim na dahilan ng lahat ng pagtutol. Ang mga anak niya ay hindi lamang natatakot sa sasabihin ng iba o sa posibleng panlalamang. Natatakot silang makita sa sariling mga mata ang isang bagong anyo ng tahanan na hindi na sentro ang kanilang ama. At sa takot na iyon, sila mismo ang hindi nakapansin na matagal nang wala sa gitna ng bahay, ang anuman kundi ang mga obligasyong iniwan ng pagkawala. Nestor, sabi niya, at sa unang pagkakataon sa usapang iyon ay dahan-dahan ang boses niya. Halos parang noong bata pa ito, at nililinisan niya ng sugat sa tuhod. Walang pumapalit sa ama mo, hindi siya gamit, hindi siya upuan na kapag may naupo ng iba, siya ay nawala. Tahimik ang anak niya. At kung may isang tao mang naupo sa bahay na ito, dagdag niya, hindi ibig sabihin noon ay binura ko ang lahat ng nauna. Ibig sabihin lang, ayoko nang magpanggap na sapat na sa akin ang bawat gabi na parang tungkulin ang mag-isa. Tumingin si Nestor sa kaniya, saka kay Ben, saka muli sa kaniya. Walang madaling pagluwag sa mukha nito, ngunit may bahagyang pagbabago, hindi pagsang-ayon, hindi pa, kundi ang unti-unting pagkabutas ng dating buong-buong pagtutol. Hindi ko kayang maging okay agad,
sabi nito sa wakas, hindi ko naman hinihingi, at hindi ko alam kung kailan ako magiging kampante. Hindi ko rin hinihingi, pero ayokong mawala ka sa amin dahil dito. Ngayon, saka lamang bumigat ng todo ang dibdib ni Lourdes. Narito na ang totoong banta, hindi bilang ultimatum kundi bilang pangambang halos pakiusap. Hindi mawala sa kanila dahil dito, para bang may pintungang maaring sumara sa pagitan nila kung hindi siya mag-iingat. Sa puntong iyon, naisip niya kung gaano kadaling umurong. Isang pangungusap lang ang kailangan, wala ito. Wala kayong dapat alalahanin, kaibigan lang, huwag na nating palakihin. At babalik marahil sa dating kaayusan ang lahat, sa anyong hindi na payapa ngunit pamilyar. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon ng pananatiling maayos para sa ikagiginhawa ng lahat, naramdaman niyang mas mahal ang magiging kapalit ng ganoong pag-urong. Hindi si Ben lamang, kundi ang sarili niyang boses. Hindi ako nawawala sa inyo, sabi niya, hindi lang ako mananatiling eksaktong kapareho para hindi kayo mahirapan. Walang sumagot agad, sa labas, nagsimula ang mahinang ulan, iyong hindi pa buhos kundi paalala lamang na may darating na hindi mapipigil ng pag-uusap. Si Ben ang unang tumayo, ako na ang aalis, sabi nito. Agad na may sumikdo sa loob ni Lourdes protesta, inis, takot na muling aatras ito sa mismong sandaling kailangan niya ng hindi pag-atras. Ngunit nang tumingin siya rito, nakita niyang hindi pag-urong para takasan iyon. Pagbibigay lamang ng puwang sa mag-ina. Babalik ako sa susunod, sabi nito, at ngayon ay sa kaniya nakatingin. Hindi pahayag sa lahat, sa kaniya. Hindi siya tumango agad, ngunit hindi rin niya pinigilan. Sige, sabi niya. Pagkaalis ni Ben, hindi rin agad nagsalita si Nestor. Nanatili itong nakaupo roon, nakatingin sa mga nahiwang sitaw na hindi na natuloy linisin. Sa loob ng bahay ay mas malinaw na maririnig ang ulan, at sa tunog na iyon ay may kung anong pagod na dahan-dahang lumalapag sa mag-ina. Hindi ko yata kayang makita ka bilang babae, sabi ni Nestor sa huli, halos pabulong at parabang nahihiyang marinig mismo ang sarili. Hindi iyon ang pinakaingat na pangungusap, hindi rin ang pinakamakatarungan, ngunit marahil iyon ang pinakatapat. Napapikit sandali si Lourdes. Masakit, oo. Ngunit sa kabila noon ay may kakaibang gaan ding hatid ang wakas ng pag-ikot. Nariyan na, narinig na, hindi na nila kailangang magkubli sa likod ng salitang concern lamang. Iyon ang problema, sabi niya. Matagal na ninyo akong nakikita bilang nanay lang, lola lang, byuda lang. Pero hindi nawawala ang babae dahil lang tumanda, hindi umimik si Nestor. Nakita niya sa mukha nito ang hirap ng pagsalo sa pangungusap na iyon, hindi dahil bastos o nakakahiya, kundi dahil hindi iyon bahagi ng larawang ipinahintulot ng kanilang pamilya sa kaniya. Nasanay silang ang kababaihan, sa edad niya, ay dapat maayos, maalaga, hindi magulo, may simbahan, may reseta, may rosaryo, may apo, may pagmamahal, oo. Ngunit iyong uri ng pagmamahal na puro pagbibigay, at wala ng sariling gutom. Hindi kita naiintindihan ng buo, sabi ni Nestor pagkaraan ng mahabang katahimikan. At baka matagal pa bago ko maintindihan. Hindi mo kailangang maintindihan agad. Pero natatakot pa rin ako. Ako rin. Ngayon, saka ito napatingin ng buo sa kaniya, na para bang ngayon lang sumagi sa isip niyang posible ring takot ang nararamdaman ng ina, at hindi lamang tapang o katigasan ng ulo. Natatakot ka rin? Oo, sabi niya, at sa salitang iyon ay may halos nakahandang luha na hindi niya pinayagang bumagsak. Natatakot akong masaktan kayo, natatakot akong mapahiya. Natatakot akong mali ang basahin ko sa sarili ko. Natatakot din akong umurong na naman at magising isang araw na hindi na ako marunong humiling ng kahit anong hindi nakasulat sa listahan ng kailangan. Sa pagkakataong iyon, si Nestor ang unang umiwas ng tingin, marahil dahil wala itong sagot. Marahil dahil hindi niya kayang salubungin ang bigat ng simpleng pag-amin na iyon. Maya-maya, tumayo ito at inayos ang susi ng sasakyan sa bulsa. Uuwi na ko, sabi nito. Sige. Sa may pinto, huminto ito. Hindi ko ipapangako na magiging maayos ako agad. Hindi ko rin hinihingi. Tumango ito, kapareho halos ng pagkatango ni Ben kanina. Hindi pagtatapos, hindi pagsang-ayon, kundi pagkilala sa lugar na hindi pa malinaw ang susunod na hakbang. Pagkaalis ni Nestor, hindi agad gumalaw si Lourdes. Nakatitig lamang siya sa kalahating mangkok ng sitaw at sa upuang iniwang bahagyang nakausog. May pagod sa buong katawan niya na tila hindi na galing sa edad, kundi sa unang pagkakataong hindi niya tuluyang inatras ang sariling loob para lamang tumigil ang unos ng iba. Walang tagumpay doon, wala ring sarap ng pagiging matapang.
Ang totoo, mabigat, nakakaubos, at may kasamang tanong kung tama ba ang ginawa niyang hindi umurong. Ngunit kasabay ng bigat ay may kakaibang tuwid sa gulugod niya, habang tumatayo para ituloy ang paghihiwa. Nang gabing iyon, hindi dumaan si Ben, gaya ng sinabi nitong magbibigay muna ng puwang. Hindi rin tumawag si Marivic. Ang bahay ay bumalik sa karaniwang katahimikan, ngunit hindi na iyon ang dating katahimikan na purong kawalan. Ngayon ay may mga salitang nasabi na sa loob ng mga dingding. Hindi pwedeng ang pagmamahal sa ama ninyo ang maging parusa sa natitira kong buhay. Hindi nawawala ang babae dahil lang tumanda. Ang mga pangungusap na iyon, naisip niya, ay marahil hindi na pwedeng ibalik sa dating kahon. Sa altar, nagsindi siya ng kandila at naupo ng matagal. Hindi na siya humingi ng tawad sa sinuman sa isip. Hindi rin siya humingi ng pahintulot, sa halip ay nakinig siya sa ulan na lumalakas, sa mahinang kaluskos ng dahon sa bubong, sa sariling paghinga na minsang mabilis, minsang mahinahon. At sa gitna ng lahat ng iyon, malinaw sa kaniya na wala pang nalulutas. Hindi pa tanggap ni Nestor, hindi pa tapos ang pag-aalala ni Marivic, hindi pa nila napag-uusapan ni Ben kung ano ang kaya at hindi kaya nilang dalhin. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang umalis si Rogelio sa buhay na ito, naramdaman ni Lourdes na ang mga desisyong tungkol sa natitira niyang katahimikan ay hindi na lamang ginagawa niya bilang ina, bilang balo, bilang taong kailangang maging maayos para sa lahat. May bahagi na iyong ginagawa niya bilang sarili niyang tao. At habang lumalalim ang gabi at hindi niya alam kung darating ba bukas ang gaan o panibagong bigat, alam niyang iyon mismo ang dahilan kung bakit hindi na siya makababalik sa dating anyo ng pag-iisa, na para bang wala ng ibang maaaring sumubok kumatok sa pintuan ng buhay niya. Kinabukasan, mas maliwanag ang umaga kaysa inaasahan ni Lourdes, at iyon ang unang ikinairita niya sa sarili habang binubuksan ang bintana sa sala. Parang may pagkakanulo sa loob ng katawan, kapag ang mundo ay nagpapatuloy sa isang maayos na liwanag matapos ang gabing pakiramdam mo, ay may nausob na bahagi ng buhay na matagal mong iningatang huwag gagalawin. Sa bakuran, basa pa ang gilid ng paso ngunit natuyo na ang semento sa tapat. May piraso ng dahong dumikit sa rehas. May dalawang maya sa alambre na sandaling nag-agawan sa pwesto, bago ring lumipad sa magkaibang direksyon. Ang lahat ng ito ay payak at walang pakialam. Gaya ng lahat ng umagang nauna, kailangan pa ring diligan ang gumamela, kailangang walisin ang nahulog na dahon, kailangang isaayos ang gamot sa maliit na kahong may label na Lunes hanggang Linggo. Ngunit habang ginagawa niya ang mga ito, ramdam niya ang pagod ng gabi na parang natuyong asin, sa balat hindi na basang-basa, pero nariyan pa rin, kumikirot kapag nahaplos. Hindi tumawag si Nestor, hindi rin nagpadala ng mensahe si Marivic. Ang katahimikan mula sa mga anak ay hindi naman agad ginhawa. May sariling bigat iyon, lalo na kapag galing kayo sa usapang hindi natapos kundi huminto lamang dahil wala nang madala ang boses. Minsan mas madaling harapin ang galit kaysa ang pag-iwas. Kapag galit, may direksyon. Kapag pag-iwas, doon lumalawak ang mga iniisip. Habang nagsasaing siya, naisip niyang baka mali ang sinabi niya kagabi. Hindi sa nilalaman, kundi sa paraan. Baka pwede naman iyong mas marahan, mas paikot, mas hindi nakakasugat. Ngunit kasunod agad noon ay ang isa pang tanong na mas mahirap takasan. Kung muli niyang papalambutin ang lahat para hindi masaktan ang iba, mayroon pa bang matitirang malinaw sa sarili niyang loob? Ilang taon na rin ba niyang ginawa iyon nang hindi namamalayan iyong pagbabalot ng gusto, pagod, at tutol sa mga anyong mas katanggap-tanggap sa pamilya? Marahil hindi naman siya kakaiba. Ganyan din ang maraming babaeng kilala niya. Mga babaeng hindi naman tahasang inutusang tumahimik, pero matagal nang naturo ang pino ang boses sa lahat ng bagay na may kinalaman sa kanilang sarili. May karapatan silang magsalita tungkol sa ulam, sa budget, sa schedule ng apo, sa sipon ng anak, sa problema ng kapatid. Ngunit pagdating sa sariling lungkot, sa sariling pangangailangan, sa mga anyo ng pagnanais na hindi na inaasahang manatili sa edad nila, biglang kailangang maging maingat. Tila bang kahiya-hiya ang mismong pag-iral ng ganoong damdamin kapag ang buhok mo'y may puti na at ang tuhod mo'y sumasakit sa hagdan. Bandang 10:00, dumating si Aling Cora na may dalang maliit na mangkok ng ginataang mais. Mainit pa, sabi nito, gaya ng karaniwang pambungad ng mga kapitbahay na gusto munang iabot ang dala bago mga musta ng totoo. Pinapasok niya ito, naupo si Aling Cora sa dating upuan ni Ben. At sa simpleng detalyeng iyon ay may bahagyang pagkibot sa loob ni Lourdes na agad niyang ikinahiya. Hindi dahil may mali roon, kundi dahil napansin niyang may mga pwesto na palang nagkaroon ng ibang kahulugan sa kanya. Mukha kang puyat, sabi ng kapitbahay nang hindi pa ikot. Hindi ako nakatulog agad,
dumaan ba ang anak mo kahapon? Oo. At, napabuntong hininga si Lourdes, sa lahat ng taong nakapaligid sa kaniya. Si Aling Cora marahil ang may pinakabihirang kakayahang makinig, nang hindi agad pinapaboran ang isang sagot dahil lang iyon ang mas tahimik sa barangay. Kinuwento niya ang pagdating ni Nestor, ang usapang hindi sumabog ngunit hindi rin nagluwag, ang pangungusap nitong hindi niya kayang makita ang ina bilang babae. Hindi siya humingi ng simpatya habang nagkukwento, ngunit nang marinig niyang muli ang mga salita sa sariling bibig, naramdaman niyang may hiwang mas malinaw kaysa kagabi. Masakit, sabi ni Aling Cora sa huli, hindi pa tanong kundi parang pangalan lamang sa isang bagay na hindi na kailangang ipaliwanag. Oo, pero totoo. Oo, natahimik silang dalawa. Sa katahimikang iyon, may uri ng pahinga. Hindi dahil gumaan agad ang pakiramdam, kundi dahil may ibang taong humawak sa bigat ng hindi ipinapababa o pinalalaki. Alam mo, sabi ni Aling Cora, nakatingin sa singaw ng ginataang mais, ang hirap sa mga anak, lalo na sa mga mababait, akala nila kapag mahal ka nila, kailangan nilang bantayan kung anong anyo ang pwede mong maging para hindi sila mabigla. At kapag nagbago ka, pakiramdam nila parang may nawawala sa kanila, hindi dahil ayaw kanilang sumaya, kundi dahil may bahagi ng sarili nilang kasaysayan na gumagalaw din. Napatingin si Lourdes sa kaniya. Iyon din ang naunawaan niya nitong mga huli, ngunit kakaibang bagay ang marinig ang sariling unti-unting pagkaunawa sa bibig ng iba. Hindi iyon nagbubura ng sakit, pinapalinaw lang nito ang sugat. Anong gagawin ko? Tanong niya, at pagkarinig sa sarili ay bahagya siyang natawa ng walang tuwa. Parang bata. Hindi bata ang nalilito, sabi ni Aling Cora. Ang mga matatanda nga ang mas malito dahil mas marami ng dapat isipin. Hindi siya binigyan ng payo agad. Iyon ang isa pa niyang gusto sa kapitbahay. Hindi ito mahilig magpanggap na may isang tamang sagot para sa mga bagay na matagal nang pinagtagpi-tagpi ng pamilya, alaala, at hiya. Siguro, sabi nito sa huli, huwag kang magmadali sa desisyon na para bang kailangan mong patunayan sa lahat na kaya mong panindigan, pero huwag ka ring umurong dahil lang ayaw mong may masaktan, magkaiba iyon. Pagkaalis ni Aling Cora, matagal na naiwan kay Lourdes ang pangungusap na iyon. Huwag magmadali, huwag umurong. Dalawang utos na madaling pakinggan ngunit mahirap isabuhay kapag ang bawat maliit na kilos mo ay tila may kasamang matang nagbibilang ng kahulugan. Kinahapunan, hindi dumaan si Ben. Hindi niya naman inaasahang darating ito kaagad matapos ang nangyari, pero naroon pa rin ang bahagyang paghila ng oras mula hapon hanggang gabi. Iyong pakiramdam na may tinutukoy ang bawat tunog sa labas, kahit wala namang kumakatok. Sa ganitong mga sandali niya lalong naiintindihan ang sinabi ni Ben noon, ang katahimikan, kapag sobra, para ring utos, sapagkat kapag walang dumarating na anumang bago, unti-unti kang naaayos ng mundo sa anyong mas madali para sa iba iyong hindi na kailangang isaalang-alang ang sarili mong posibilidad. Nagsaing siya ng kaunti lamang at nagluto ng munggo na may alugbati. Hindi niya alam kung bakit iyon ang naisipan niyang gawin. Marahil dahil doon unang nabanggit ng hindi alangan ang pangalan ni Rogelio sa harap ni Ben, at marahil may mga pagkain talagang hindi mo lang niluluto para sa tiyan kundi para sa mga bahaging hindi alam kung saan ilalagay ang alaala. Habang kumukulo ang munggo, inalala niya ang asawa. Hindi sa paraan ng paghahambing hindi niya sinukat si Ben laban kay Rogelio, ni ang nakaraan laban sa kasalukuyan. Sa halip ay inalala niya ang mas payak na bagay, ang paraan ng asawa niyang lagyan ng kaunting asin ang hiwa ng mangga bago kainin, ang pagkayamot nito sa mga maingay na kapitbahay kahit mahilig din naman itong magpatugtog ng radyo tuwing linggo. Ang ugali nitong gumising ng maaga para magwalis sa tapat kahit hindi naman nila bakuran ang buong kalsada. At habang inaalala niya iyon, wala siyang naramdamang pagtataksil sa pag-iral ng iba pang posibilidad. Sa unang pagkakataon, malinaw sa kaniya na ang katapatan sa patay ay hindi nasusukat sa pagyeyelo ng sarili. Maaaring dalhin ng puso ang dalawang anyo ng totoo nang hindi binabawasan ang alinman. Hindi nga lang iyon ganoon kadaling ipaintindi sa mga anak na ang alaala ng ama nila ay nakatali sa hugis ng tahanang kinalakhan nila. Kinabukasan, bandang 3:00, nag-message si Marivic, "Ma, dadaan kami mamaya." Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng kami, at sa looing hayong segundo ay naisip niyang huwag nang sagutin. Ngunit sumagot din siya ng simpleng sige, dumating si Marivic mag-isa. Iyon ang una niyang ikinagulat. May dala itong maliit na kahon ng mamon at hindi agad pumasok sa usapan ang pakay, na lalo namang nagpapalinaw na may pakay nga. Naupo sila sa sala, parehong hindi humahawak sa kahon, na para bang may ritual pang kailangang sundin bago ito buksan.
Hindi ako pinatulog ng usapan natin kahapon, sabi ni Marivic. Ako rin, hindi ko alam kung apology ba ang kailangan ko o paliwanag. Minsan pareho, natawa ang anak niya ng bahagya. At sa maikling tawang iyon ay nasilayan ni Lourdes ang dalagitang dati nitong anyo, iyong marunong magpatawa sa gitna ng pag-amin na may pagkakamali. Hindi ko pa ring masabing komportable ako, sabi ni Marivic sa huli. At ayoko ring magsinungaling na okay lang lahat, hindi ko hinihingi, pero ayokong isipin mo na kinakampihan ko lang si kuya o ang mga kamag-anak. Hindi ko ring iniisip iyon. Totoo naman, o hindi ba babay gusto niyang maging totoo? Sapagkat sa ilang araw na pagdadala niya ng kanilang mga usapan, mas malinaw na sa kanya na ang pagtutol ng mga anak ay hindi iisang simpleng bagay. May halong hiya, may takot, may pag-aalala, may pagkagulat sa sarili nilang hindi nila kayang maging maluwag sa lugar na inaakala nilang kaya nila. Naalala mo ba, biglang tanong ni Marivic, nung namatay si Papa, sabi ko sa'yo noon na huwag kang mag-alis ng damit niya agad. Naalala niya, malinaw pa. Isang hapon, mainit at mabagal ang hangin. At si Marivic noon ay bagong kasal pa lamang, umiiyak sa kusina habang pilit na tumutulong sa paghuhugas ng pinggan ng mga bisita. Oo, sabi ni Lourdes. Galit na galit ako sa'yo nung isang linggo pagkatapos kasi napansin kong nabawasan na, sabi ng anak, nakayuko sa sariling kamay. Akala ko binubura mo siya. Natahimik si Lourdes. Totoo nga. Isa-isang inalis niya noon ang ilang damit ni Rogelio, hindi dahil handa na siyang mawalan ng bakas, kundi dahil hindi niya kayang araw-araw buksan ang aparador at salubungin ang bigat ng mga kamiseta nitong hindi na muling isusuot. Ngunit hindi niya iyon ipinaliwanag ng maayos sa mga anak. Hindi ko pala naisip noon, sabi ni Marivic, na baka hindi mo siya binubura, baka sinusubukan mo lang huminga. Sa simpleng pag-amin na iyon, may kung anong lumuwag sa dibdib ni Lourdes na halos sumakit. Hindi ito kapatawaran, hindi pa. Ngunit unang hakbang ito ng anak niya palayo sa larawan na dati sarado. Ngayon, tanong niya. Ngayon, sabi ni Marivic, mabagal, iniisip ko baka ganoon din ito. Hindi naman ibig sabihin na handa na ko. Pero baka mali na ipinipilit kong ang paraan ng pag-alala ko kay Papa ang siya ring paraan ng paghinga mo. Hindi siya agad nakasagot. Sa halip ay tiningnan niya lang ang anak, ang manipis na guhit sa pagitan ng mga kilay nito na lumalim nitong mga nakaraang taon. Ang buhok na hindi na laging maayos ang kulot dahil sa pagod, ang mga kamay na sanay ng humawak ng telepono, pitaka, lunchbox ng mga anak, reseta ng asawa, at kung ano-ano pang maliliit na responsibilidad ng pagiging nasa gitna ng sariling pamilya. Bigla niyang naunawaan na hindi lamang siya ang inaasahang magsakripisyo para sa kapayapaan. Ang mga anak niya man, kapag dumating sa ganitong usapan, ay nahahati rin sa kung ano ang nararamdaman at kung ano ang inaakalang dapat maramdaman. Ayoko ring mawala si Papa sa bahay na ito, sabi ni Marivic pagkaraan, pero baka hindi naman pala mawawala kung may iba kang kausap dito. Mababaw na tila pahayag lang, ngunit para kay Lourdes ay napakalaki nito. Sapagkat sa wakas, hindi na pader ang iniaalok ng anak kundi munting siwang. Hindi siya mawawala, sabi niya, hindi rin siya ang kailangang bantayan ninyo laban sa akin. Tumango si Marivic, ngunit hindi ito lubos na gumaan. Kay kuya, mas matagal siguro. Hindi ko naman siya minamadali, pero masasaktan siya kapag nakita niya. Nasaktan na siya. O, muli, natahimik sila. Sa katahimikang iyon, ramdam ni Lourdes ang malungkot na katotohanang may mga pamilyang hindi naaayos sa isang mahabang usapan lamang. Minsan ang pinakamalaking pag-usad ay ang pagtigil sa mga lumang maling paliwanag at ang pagpayag na may mga damdaming mababago lang ng panahon, hindi ng argumento. Gusto mo pa rin ba siyang makilala? Tanong niya. Nag-angat ng tingin si Marivic, tila nagulat na siya mismo ang nagtanong. Kung gusto mo, sagot nito, hindi bilang pagsusulit, bilang bahagi ng totoo. Bahagi ng totoo. Iyon marahil ang pinakamalapit na mararating nila sa pagtanggap sa araw na iyon. Hindi pahintulot, hindi basbas, pagkilala lang na may isang bagay ng umiiral na hindi na nila maipapasa bilang pagkakamali ng isang hapon. Nang umalis si Marivic, mas magaan ang bahay ngunit hindi mas simple. Sapagkat sa bawat pagluwag ng isang tao sa paligid mo, mas lalong tumitibay ang tanong kung ano nga ba talaga ang gagawin mo sa puwang na ibinibigay. Hindi na niya pwedeng isisi sa pagtutol ng mga anak ang lahat ng pag-aalinlangan niya. Kinagabihan, sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw, dumaan si Ben, wala itong dala kundi isang payong na nakasara, at patak-patak pang basa sa dulo. Pagbukas niya ng gate, nakita niyang tila magtatanong pa ito kung maayos ba ang oras, ngunit hindi na niya pinatagal. Pumasok ka, sabi niya,
Sa loob, hindi muna siya nagtimpla ng salabat. Naupo muna sila sa sala, at ang ilang segundo ng katahimikan ay hindi nakagaya ng dati na pawang pag-iingat. May pagkapagod din doon, at marahil dahil sa pagkapagod na iyon kaya naging mas totoo ang mga sumunod na salita. Dumaan si Marivic, sabi niya. Galit. Hindi. Bahagyang gumalaw ang kilay ni Ben. Iyon yata ang mas nakakagulat. Naikwento niya ang usapan nila ng anak. Hindi siya nagkulang o nagdagdag, tahimik na nakinig si Ben, minsan tumatango, minsan nakatingin lamang sa mga kamay niyang magkalapat sa tuhod. Nang matapos siya, hindi agad ito nagsalita. Magaan ba ang pakiramdam mo? Tanong nito sa wakas. Hindi niya inasahan ang tanong na iyon. Akala niya ay magtatanong ito kung ano ang ibig sabihin noon para sa kanilang dalawa, kung kailan sila magkikita, kung haharap ba siya sa mga anak. Sa halip ay ito, hindi, sabi niya ng tapat. Pero mas kaunti ang bigat na hindi akin. Ngumiti si Ben ng bahagya. Mahalagang bawas na rin iyon. Huwag kang masyadong maalam, minsan lang. Natawa siya, at sa tawang iyon ay may pagod na humahalo sa ginhawa. At ikaw? Tanong niya. Ano ako? May mga anak ka rin. Saglit na natigilan si Ben. Nag-message ang bunso ko kahapon, sabi nito. Nagtanong kung bakit daw parang matagal akong hindi sumasagot sa tawag. At sinabi mo, wala pang buo. Sabi ko lang, may mga bagay akong iniisip, malalim, takot. Sa anak mo, sa paliwanag. Tumango si Lourdes, muli, naroon ang pagkakahawig na hindi na niya kailangang pagtakhan. Marahil isa sa mga dahilan kung bakit naging madali para sa kanila, ang ilang katahimikan ay pareho nilang kilala, ang pagod ng pagiging magulang na ayaw ng magmukhang pabigat sa huling bahagi ng buhay. Hindi naman siguro kailangang ipaliwanag lahat agad, sabi niya. Hindi rin. At hindi rin kailangang ipaglaban lahat ng sabay. Hindi rin. Natahimik sila. Sa gabing iyon, sa simpleng lusyuupong iyon, napansin ni Lourdes na may nagbago sa takbo ng oras sa pagitan nila. Hindi na siya kasing takot sa susunod na salita. Hindi dahil malinaw na ang lahat, kundi dahil sa wakas ay natututuhan nilang huwag puwersahin ang mga bagay sa hugis na hindi pa kaya ng mundo nila. Maya-maya, tumayo siya para magtimpla ng salabat. Habang kumukulo ang tubig, naramdaman niya ang tingin ni Ben sa kaniyang likuran, hindi mabigat, hindi nang aangkin, naroon lang. Ben, tawag niya nang hindi lumilingon. Oo, kung sakaling napatigil siya. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang pangungusap ng hindi magmukhang mas matapang kaysa sa tunay niyang kaya. Kung sakaling ano, tanong nito, maingat. Kung sakaling makilala ka ni Marivic, sabi niya, huwag mong isipin na dahil doon ay malinaw na ang lahat, hindi ko iisipin. At huwag mo ring isipin na kapag hindi naging madali, ibig sabihin mali agad. Matagal bago sumagot si Ben. Hindi ko rin iisipin. At huwag kang aatras kaagad na parang nakakatulong iyon sa lahat. Dito, saka siya lumingon. Nakita niya ang bahagyang paggalaw ng panga nito, parang pinipigil ang isang ngiti o isang mas masalimuot na damdamin na hindi pa dapat bigkasin. Susubukan ko, sabi nito. Huwag mong sabihing susubukan kung ang ibig sabihin ay oo pero sa loob-loob mo hindi naman. Sige, sabi nito, at sa pagkakataong ito ay mas diretsyo. Hindi ako aatras kaagad. Nang ibigay niya ang tasa, sandali nilang nahawakan ang parehong hawakan. Napakikli lang. Ngunit dahil hindi na niya agad binawi ang kamay, naramdaman niya ang kakaibang kabog sa loob na hindi na niya tinawag na kahiya-hiya, hindi rin niya tinawag na kung ano pa. Nang gabing umalis si Ben, hindi na siya nagpaiwan sa pinto. Ngunit hindi rin siya agad bumalik sa loob. Tumayo siya sa may gate at pinanood ang likod nitong unti-unting lumiliit sa kalsada, na hindi naman talaga mahaba, at sa unang pagkakataon ay hindi niya inisip kung sino ang maaaring makakita. Hindi dahil nawalan na siya ng pakialam sa ibang tao. Hindi naman ganoon kasimple ang pagbabago. Sa halip, dahil napagod na siyang sukatin ang bawat pintig ng loob batay sa abot ng mata ng kapitbahay. Makalipas ang ilang araw, isang linggo ng hapon, dumating si Marivic gaya ng napag-usapan nila. At halos kasabay nito si Ben. Wala roong seremonyang ipinataw sa pagkikita. Wala ring paunang formalidad na parang may pagtatanghal. Nasa sala lang sila, ang electric fan ay umiikot na may pamilyar na lagitik, may platong may biskwit sa mesa na ni hindi halos nabawasan sa unang kalahating oras. Si Marivic ay maayos ang upo, maayos ang ngiti, at sa sobrang pag-aayos ng lahat ay halos maririnig ni Lourdes ang pagod sa ilalim. Si Ben naman ay tahimik nang hindi nagkukulong sa katahimikan. Sumagot ito kapag tinatanong, hindi mahaba, hindi maikli, at hindi rin nagsikap maging kahanga-hanga. Nabanggit nito ang mga anak sa Laguna,
Ang maliit nitong taniman ng kangkong at sili sa inuupahang bahay, ang pagmamaneho noon, ang pagtigil sa trabaho nang sumakit na ang balakang sa mahabang biyahe. Walang salitang romantiko. Walang pahiwatig na sila ni Lourdes ay may dapat ng pangalan sa harap ng iba. At marahil doon nagsimulang bahagyang lumuwag ang balikat ni Marivic, hindi dahil natuwa agad ito, kundi dahil may anyo pala ng katotohanan na hindi kailangang dumaan sa kahindik-hindik na deklarasyon para maging totoo. Sa isang punto, tinanong nito si Ben, bakit po kayo lumalapit kay mama? Napatingin si Lourdes sa anak, bahagyang nabigla sa tuwiran. Ngunit hindi niya ito pinigil. Tiningnan ni Ben si Marivic, saka sandaling ibinaba ang tasa. Dahil komportable ako sa kaniya, sabi nito, at dahil kapag kasama ko ang mama mo, hindi ko nararamdaman na kailangan kong magpanggap na sapat na ang pagiging mag-isa. Walang nagsalita agad matapos iyon. Ngunit sa loob ng katahimikan ay walang kabastusan. Walang biglang pag-igting na parang may sumobra. Naroon lang ang katapatan, payak at hindi nakaayos para maging katanggap-tanggap. Hindi ko pa alam paano tatanggapin iyon, sabi ni Marivic pagkaraan, at sa totoo lang ay hinangaan ni Lourdes ang anak sa pagkakaroon ng lakas ng loob na huwag magpanggap. Hindi naman po kailangan agad, sagot ni Ben. Hindi rin ako humihingi ng sagot ngayon. Nang marinig iyon ni Lourdes, may kung anong lumambot sa loob niya. Hindi dahil perpekto ang sinabi ni Ben, kundi dahil muli na namang hindi nito pinilit gawing mas mabilis ang mga bagay para lamang gumaan ang kaba. Pagkaalis ni Marivic ng hapong iyon, huminto ito sa may pinto at niyakap siya ng mas mahigpit kaysa karaniwan. Walang sinabi tungkol kay Ben habang nakayakap, ngunit nang kumalas, tiningnan siya nito at nagsabing, hindi pa ako panatag. Pero hindi na rin siguro ako pwedeng magpanggap na wala akong nakita. Pagkaalis ng anak, umupo si Lourdes sa sala ng matagal, mag-isa, hindi siya agad tumawag kay Ben para ikwento ang lahat. Hindi rin siya nagmadaling bigyang kahulugan ang nangyari. Sa halip ay hinayaan niyang lumubog ang hapon sa bahay, dahan-dahan, habang ang ilaw sa bintana ay unti-unting nagiging kulay ng lumang tansong gamit. Naroon ang kakaibang pakiramdam ng paglapit sa isang dulo na hindi naman wakas. May ilang bagay nang nasabi, ilang bagay nang nakita ng mga anak, ilang bigat na hindi na maitatangging umiiral. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay magiging maayos na ang lahat. Marahil hindi kailanman magiging ganap na maayos sa paraang malinis at walang natitirang kirot. Marahil sa susunod na mga linggo, may mga pag-uusap pang hindi komportable, may mga kamag-anak na papakiramdaman siya sa reunion, may mga araw na si Nestor ay magiging malamig pa rin sa telepono, may mga sandaling si Marivic ay muling aatras sa kaba. At si Ben, may sarili rin itong mga anak na hindi pa niya nakikita, at mga paliwanag na hindi pa nabubuo. Ngunit ang hindi pagiging malinis ng lahat, naisip niya, ay hindi naman laging senyales na mali ang daan. Minsan iyon lang talaga ang anyo ng mga bagay na totoo, kapag hindi na kayo bata at wala nang pwedeng isugal na parang laro lamang. Makalipas ang ilang araw, isang dapit hapon na maaliwalas at walang banta ng ulan, dumaan si Ben, wala silang malaking pinag-usapan. Umupo lang sila sa harap ng bahay, kapwa may hawak na tasa, pinanonood ang mga batang nagbibisikleta nang walang pakialam sa trapik ng matatanda. Tahimik si Nestor, tanong nito, oo, masama? Hindi ko alam. Minsan ang tahimik, hindi agad masama. Minsan hindi rin agad mabuti. Oo, natawa siya ng bahagya, sa tabi niya, ramdam niya ang init ng katawang hindi nakadikit, ngunit hindi rin malayo, hindi siya sumandal, hindi rin siya umiwas. Sa mga ganitong maliliit na sandali niya lalo naiintindihan na ang huling pag-ibig, kung iyon man ang tawag dito balang araw, ay hindi dumadating na may sigaw. Mas madalas, pumapasok ito sa mga puwang na dati pinapayagan mo lang matahimik. Lourdes, sabi ni Ben pagkaraan ng mahabang pagitan, bihira nitong sabihin ang pangalan niya ng buo, kadalasan ay wala nang ang tawag. Parang sapat nang ang presensya. Oo, hindi ko alam kung ano ang magiging pangalan nito. Tumingin siya sa mga batang naglalaro, hindi sa kaniya. Hindi ko rin alam. Pero ayokong mawala dahil lang hindi pa natin mapangalanan. Dahan-dahan siyang huminga. Ilang buwan, marahil taon, niyang hindi narinig ang isang pangungusap na hindi naman pangakong maganda o dramatikong pag-amin, ngunit may ganitong uri ng tahimik na paninindigan. Ayoko rin, sabi niya. At sa pagkakataong iyon ay hindi niya naisip kung sino ang maaaring makarinig, hindi iyon kasintunog ng mga linyang naririnig sa pelikula. Mas payak, mas matanda. At marahil dahil doon, mas totoo sa buhay nilang dalawa, wala nang kasunod na malalaking salita. Hindi niya sinabi na mahal niya ito. Hindi rin sinabi ni Ben na mamahalin niya siya hanggang wakas.
Ang mga ganitong pangungusap ay may sariling karangyaan na hindi akma sa paraan ng paglapit nila sa isa't isa. Sa halip ay naupo lang sila roon, sa harap ng bahay na matagal na niyang inakalang nakatakdang manahimik hanggang dulo, at pinanood ang dapit hapon, na hindi naman naiiba sa mga nakaraang dapit hapon, maliban sa isang bagay. Hindi na niya ito hinaharap na parang ipinahiram lang sa kanya ang natitirang oras ng buhay. Nang tumayo si Ben para umuwi, hindi nito agad kinuha ang tasa sa kamay niya. Sa halip ay dahan-dahang hinawakan nito ang likod ng upuan niya, hindi siya, at doon siya lalo tinamaan ng kakaibang lambing ng pag-iingat. Bukas, tanong nito, napangiti siya ng bahagya. Huwag kang masanay na lagi akong may sagot. Hindi, nagtatanong lang ako kung gusto mo. Marahil iyon ang isa sa pinakamahahalagang pagbabagong dumating sa kanyang buhay nitong mga buwan. Ang may taong nagtatanong kung gusto niya, at hindi ipinapalagay na ang sagot ay laging alinman sa oo para sa iba, o hindi para sa sarili. Bukas, sabi niya sa huli. Sige. Nang makapasok na siya sa loob at maibalik ang mga tasa sa mesa, napansin niyang hindi na kailangang itago ang pangalawa. Hindi dahil tapos na ang mga pag-aalala, ni dahil buo na ang pagsang-ayon ng mga anak, kundi dahil sa wakas ay hindi na niya tinitingnan ito bilang pagkakamali. Sa altar, nagsindi siya ng kandila gaya ng nakagawian, at sa pagkurap ng maliit na apoy, ay naroon pa rin si Rogelio sa paraan ng pag-alala na hindi kailangang ipagsiksikan sa anumang bagong pag-iral. Naroon pa rin ang mga anak niya sa mga anyo ng pag-aalala at pagmamahal na marahil magtatagal pa bago tuluyang lumambot. Naroon si Ben sa katahimikang hindi na utos kundi paanyaya. At naroroon siya mismo, si Lourdes, hindi lamang bilang ina, balo, lola, o katahimikang pinagtiyagaan ng bahay sa loob ng napakahabang panahon, kundi bilang babaeng hulimang dumating sa sariling natitirang buhay, ay naroon pa ring bago iyon tuluyang magsara. Sa labas, may mahinang kaluskos ng dahon sa hangin, at may batang tumatawa sa di kalayuan. Sa loob, 2 tasa ang naiwan sa mesa hanggang gabi nang hindi na niya inisip kung dapat ba iyong ipaliwanag sa kanino man, at marahil iyon na muna ang pinakamalapit sa kapayapaang kaya niyang tanggapin. Hindi malinis, hindi tapos, hindi perpekto. Ngunit sa wakas ay hindi na rin ipinagkakait sa sarili.